Kabanata 421. Hinaharap na biyenan. Kinagat ni Clayton ang kanyang mga labi. Ang madilim niyang mga mata ay sumasalamin sa malamig na liwanag. Dumating ang sasakyan sa ospital, ngunit hindi sila bumaba. Sa halip, pumasok si Lucas sa loob. Wala pang 5 minuto, tinawagan ni Lucas si Nicole. Miss, nahuli ko na siya. Namilog ang mga mata ni Nicole. Narinig niya ang isa pang nagmamakaawa na boses na nagmumula sa telepono. Ito ay isang estranghero. Kinuha ni Clayton ang kanyang telepono at tinanong, "Pinadala ka ba ni Paul dito?" Ito ay diretso sa punto. Hinala ni Clayton na si Paul Newton din iyon. Hindi, hindi si Mr. Newton. Matalas at nagpanik ang boses habang sinasadya niyang pagtakpan ang isang bagay. Gayunpaman, ang mga salitang, Mr. Newton, ay naglantad ng lahat. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Clayton ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Hulihin mo si Paul Newton. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Saglit na nag-alinlangan ang kausap. Narito si Mr. Ferguson at nahuli na niya si Paul Newton bago tayo. Isang pagtataka ang bumungad sa kanyang mga mata. Oh, sige na. Ibinaba ni Clayton ang telepono at tumingin kay Nicole. Mukhang matagal nang natagpuan ni Mr. Ferguson ang target. Nauna siya sa atin. Mukhang naguguluhan si Nicole. Nakasama niya si Eric nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi niya alam na iniimbestigahan na niya ang bagay na ito at nahanap pa niya ang utak nito ng napakabilis. Sa pangalawang pag-iisip, si Eric ay hindi isang passive na tao. Napakalaking kawalan na ang naranasan niya sa pagkakataong ito, kaya paano siya uupo? Marahil sa simula pa lang ay palihim na niyang iniimbestigahan ito. Gusto mo bang tingnan? Mungkahi ni Clayton. Napangiti si Nicole. Hindi, salamat. Pabalaykan mo ako. Hindi siya interesado sa isang maliit na minyan. Gustong hintayin ni Nicole na mahuli ng malaking isda ang pain. Tumanggo si Clayton, tumalikod upang turuan ang kanyang driver, at lumabas ng kotse. Ibabalik siya ng driver habang papunta siya sa ospital. Dahil natagpuan ang utak, wala nang dapat ikabahala. Gayunpaman, malabo pa rin ang pakiramdam ni Nicole. Ang negosyo ay dapat tungkol sa mga interes. Ang mga may kakayahan ay maaaring makakuha ng higit pa, ngunit bakit kailangang may kinalaman ito sa buhay ng isang tao? Pagpatay, pagbangga ng sasakyan, pagpuksa, mga hitmen. Ang mga taong ito ay walang awa. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Imperial Gardens. Pagpasok ni Nicole sa pinto ay bumalik na si Toto. Masayang bati nito sa kanya. Miss Stanton, pinaghandaan kita ng isang tasa ng fruit tea. Napaka-refresh at malusog. Hindi maganda ang mood ni Nicole. Umiling siya at biglang may naalala. Kailan ka pa bumalik? Napangiti si Toto. Sinabi ni Mr. Ferguson na may kailangan siyang asikasuhin at lumabas, kaya pinabalik niya ako para bantayan ko ang pinto para hindi ka mag-isa sa bahay. Tingnan kung gaano kamo at makonsiderasyon si Ginoong Ferguson. Napakaintindihin niyang tao. Nilaybot ni Nicole ang kanyang mga mata at napangiwi. Ibig sabihin ba niyon ay personal na pinuntahan ni Eric si Paul Newton? Wala siyang sinabi tungkol dito. Pasimpleng inabot ni Toto sa kanya ang brewed fruit tea. Miss Stanton, ilang araw na lang ang kaarawan ni Chairman Stanton. Si Mr. Ferguson ay sineseryoso ito dahil sinabi niya na si Chairman Stanton ang kanyang pinaka-iginagalang na elder, ang kanyang huwaran sa buhay at negosyo. Ginugol niya ang mga huling araw sa pag-crack ng kanyang ulo para sa regalo sa kaarawan ni Chairman Stanton. Kumunot ang noo ni Nicole. Nabaling ang atensyon niya. Ano pa ba ang dapat niyang alalahanin sa birthday ng tatay ko? Wala na ba siyang magandang gawin? Lumapit si Toto sa kanya. Iniisip ka lang ni Mr. Ferguson. Gusto niya rin ipakita ang respeto niya. Kung tutuusin, malaking bagay iyon, kaya hindi tayo dapat maging palpak dito. Hinayla ni Nicole ang gilid ng labi niya. Tell him not to worry. Alam ng tatay ko na iginagalang siya. Kung ang regalo ay hindi maalalahanin, paano magiging masaya si Chairman Stanton? Napahinto si Nicole sa kanyang mga yapet. Sinusubukan ba niyang tanungin ako tungkol sa mga kagustuhan ng aking ama? Anong tanong? Napangiti siya. Ang aking ama ay may 3 pangunahing libangan sa buhay, pangingisda, pagbibilang ng pera, at pambubugbog. Muntik nang madulas si Toto at mahulog sa hagdan.
Pagtingin sa papaalis na si Nicole, nanginag ang puso ni Toto. Hindi nila matugunan ang alinman sa mga libangan ni Floyd Stanton. Dapat bang maging isda si Eric para mahuli? Bob ang ideya. Dapat bang bigyan siya ni Eric ng pera? Piley. Dapat bang ialok ni Eric ang kanyang sarili bilang isang punching bag? Imposible. Kabanata 422. Hindi maaaring maging pabaya. Mag-isang nakaupo sa sala si Toto, malungkot at nagdadalamati kay Eric nang makarinig siya ng paggalaw mula sa pinto. Bumalik si Eric. Masiglang bati ni Toto. Mr. Ferguson, bumalik ka na. Pinipilit mo pa ring lumabas para magtrabaho kapag hindi ka pa fully recovered. Ikaw talaga ang pinakadedikado at matagumpay na tao na nakita ko. Si Eric ay naglinis kay Paul Newton, kaya siya ay nasa mabuting kalagayan, ngunit sa sandaling pumasok siya sa pinto at narinig ang mga salitang ito, ang kanyang mukha ay biglang naging malungkot. Ang antas ng puffery ay talagang isang bagay. Nagpigil ng galit si Eric at nagtanong sa malamig na boses. Bumalik na ba si Nicole? Oo, Mr. Ferguson. Napansin kong hindi maganda ang mood ni Miss Stanton. Sa palagay ko hindi mo dapat hanapin ang gulo para sa iyong sarili. Sinaman ng tingin ni Eric si Toto. Ang malamig na titig na iyon ay nagpang-inag kay Toto. Bahagyang umubo si Toto at nagmamadaling inayos ang sitwasyon. Ang salo-salo kanina ay napakalaking eksena na mula sa isang palabas sa TV, ngunit sa palagay ko kung wala ka, nawala ang ilang ningning. Walang pakialam na iniikot ni Eric ang kanyang wheelchair sa loob at ayaw makinig sa daldal ni Toto. Anong uri ng tao ang ginawa na kuha ko? Kung hindi dahil sa kanyang espesyal na gawain, matagal ko na siyang pinalayas. Hindi na natapos ni Toto ang kanyang mga salita. Pumunta siya ng 2 hakbang at tinulak ang wheelchair ni Eric. Ngunit Mr. Ferguson, sa tingin ko dapat ay mayroon kang isang pakiramdam ng krisis. Ang Clayton Sloan na iyon ay talagang may napakagandang kondisyon, at ang kanyang saloobin kay Miss Stanton ay medyo espesyal. Hindi ka maaaring maging pabaya. Sa piging, malinaw na ramdam ni Toto ang paggalang at takot ng lahat kay Clayton Sloan. Kapantay din ng ugali ng lalaking iyon si Eric. Gayunpaman, ang gayong lalaki ay nakakagulat na maamo at mahinhin kay Nicole, tinutulungan siya sa lahat ng paraan. Paano nila hindi pinansin? Ito. Hinimas ni Eric ang kanyang mga templo. Sabi niya sa iritadong tono. Sige. Ituloy mo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi niya isinasapuso ang mga sinabi ni Toto. Binigyan ni Clayton ng espesyal na pagtrato si Nicole dahil nailigtas niya ang kanyang anak sa pag-atake ng terorista sa mga lansangan ng Europe noon. Dahil dito, kumpiyansa si Eric na hindi posibleng magkaroon ng anumang masamang intensyon si Clayton para kay Nicole. Tungkol sa damdamin, namatay ang asawa ni Clayton sa pag-atake na iyon, kaya paano niya ito makakalimutan sa loob ng ilang taon? Nang papasok na si Eric sa study, bigla siyang huminto at pumunta sa kwarto ni Nicole. Kumatok siya sa pinto at tahimik na naghintay ng ilang sandali. Nakatayo si Nicole sa may pintuan na naka-face mask. Nakakross ang mga braso niya sa dibdib niya. Mr. Ferguson, ang energetic mo talaga ha. Pagkatapos lumabas upang mahuli si Paul Newton, maaari pa rin siyang bumalik at makipag-chat sa kanya. Saglit na ibinaba ni Eric ang kanyang mga mata. Nang tumangala ito sa kanya, maamo ang tingin nito. There's good news that I can't wait to tell you. I'm sure matutuwa ka. Nahanap mo ang pumatay, si Paul Newton. Mahina ang boses niya na walang bakas ng pagkagulat. Natigilan si Eric saglit. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng mapagpahalagang tingin. So, alam mo na, ha? Ang talino. Ibinigay mo ba siya sa pulis? Dahan daw ang ngumiti si Eric. Walang nagmamadali. Masyadong maaway na ibigay siya ngayon. Lulunukin ko ng buo ang kumpanya niya at hahayaan siyang panuurin ang pagguho ng trabaho niya sa buhay bago siya ipadala sa kulungan. Gusto mo bang ilabas ang galit mo? Huminto si Nicole. Nagawa mo na ang lahat ng dapat gawin, ano pa ba ang magagawa ko? Okay. Mas mabuting huwag mong madumihan ang iyong mga kamay. Sa pagkakataong iyon, tila ramdam na ramdam ni Nicole ang malamig na vibes na bumabalot kay Eric. Bumaba ang mga mata ni Eric sa kanya. Iniisip ang ipinaalala sa kanya ni Toto, hindi siya umimik ng mga salita ng papuri. Ang ganda at matalino talaga ng Nicole natin. Higit sa lahat, napakabait mo.
Kahit sinong babae na makarinig nito ay walang alinlangang madarama ang kanyang puso na namumulaklak, tama ba? Kumaibot ang mga sulok ng labi ni Nicole habang nakatingin kay Eric ng masama. Oo, kaya nga masyado akong mabait sa'yo. Anong kalokohan ang pilit niyang hinihila sa gabing iyon? Napaisip si Nicole. Nalungkot si Eric at bumalik sa kanyang kwarto para matulog. Kabanata 423. Mas gwapo at mas mayaman. Kinaumagahan, nakatanggap ng tawag si Nicole mula kay Kai. Ang pagkabangkarote ng Newton at Co ay biglang nangyari. May kaugnayan ba ito kay Eric Ferguson? Alam ni Nicole na mapapansin ni Grant, ngunit hindi niya dapat natanggap ang balitang ito ng maaga dahil nasa ibang bansa siya. Mahinahon niyang sinabi kay Grant na si Paul Newton ang utak sa likod ng aksidente sa sasakyan. Natahimik si Grant ng isang buong minuto. Ang kanyang boses ay naging walang kapantay na malamig. Make sure Luca's always with you and don't let your guard down. You don't need to interfere with the rest. Hintayin mo na lang akong bumalik. Pumayag naman si Nicole at nakipag-chat saglit bago niya ibinaba ang telepono. Itinuon niya ang kanyang mga pagsisikap sa bagong proyekto at pumunta sa J&L Corporation ng maaga. Masyadong walang karanasan si Tucker, kaya napaharap siya sa ilang mahihirap na isyu at hindi alam kung paano gagawa ng ilang desisyon na ginawa ni Nicole buong araw para turuan siya ng matyaga. Sa isang kisap mata, gabi na. Palubog na ang araw sa labas ng bintana, na nagpapakulay ng pula sa kalahati ng kalangitan. Ito ay lampas sa kagandahan. Hinintay ni Nicole ang likod niya at balak umalis sa trabaho. Pagkalabas niya ng opisina ay nakita niya ang lalaking nakaupo sa wheelchair na may kahanga-hangang aura. Ang kanyang matalas at malinaw na mga katangian ay nagpamukha sa kanya na hindi malapitan at malamig kahit na hindi siya nakatayong matangkad. Nakita naman ni Gerard Lakeman na katabi ni Eric sa sofa si Nicole at nagtaas ng kilay. Miss Stanton, wala ka na sa trabaho. Napakagaan ng loob ng tono niya. Niluwagan ni Gerard ang kanyang kurbata. Dahil lang sa gusto ni Eric na hintayin si Nicole na makaalis sa trabaho, sinadya niyang pumunta sa hapon at tingnan ang lahat ng kanilang mga proyekto at account. Ang matatalas na mata ni Eric ay nakapulot ng maraming kamalian. Siya ay mas mahusay kaysa sa mga profesional na auditor. Kung magtatagal pa si Eric, malamang na magwawala si Gerard. Nang makita ni Eric si Nicole, agad na naging maamo ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Nicole na may matamis na ngiti. You're just in time. May French restaurant na nagbukas sa malapit. Bakit hindi ka sumama sa akin para subukan ang mga ulam? Bakit gusto mong subukan ko ang pagkain? Inis na inis si Nicole. Tiningnan siya ng masama ni Eric. Hindi ba tayo pumayag na ikaw na ang bahala sa akin? Ang kanyang hitsura ay nagmukhang isang hamak na iniwan siya. Halos hindi makapaniwala ang mga tao sa paligid nila. Ayaw ni Nicole na tiisin ang nahihirapang titig ng karamihan. Sa isang iglap, umakyat siya para itulak ang wheelchair ni Eric at inihagis ang kanyang bag kay Luca. Let's go and try the food then. Nagilty tuloy si Nicole. Walang ekspresyong sumunod si Luca at kinuha ang wheelchair mula sa kanya minsan. Hindi man lang ito namalayan ni Nicole, ngunit si Eric ay nagawa at napigilan lamang ang kanyang galit. Nang paakay na sila sa sasakyan, may hamarang na maliit na tao. Pretty lady. Miss na kita. Napahinto si Nicole sa kanyang mga yapak at nakita si Lil Michael na tuwang-tuwa na tumatakbo. He hugged her legs and whined in a baby voice, matagal na kitang hindi nakikita. I miss you so much. Hinaplos niya ang kanyang kulot na buhok at naramdaman ang pagtunaw ng kanyang puso sa isang lusik ng tubig. Yumuko siya at niyakap ang malambot at chubby nitong maliit na katawan. Lil Michael, I miss you too. Narinig ko na sinabi ng daddy mo na nag-aaral ka ng mabuti. You're such a good boy. Sa simula, labis na hindi nasisiyahan si Lil Michael sa kanyang ama, na nagayos na may mag-aalaga sa kanya 24/7, tinitiyak na gagawin niya ang kanyang takdang aralin. Nagawa niyang lumabas para hanapin si Pretty Lady. Nang marinig niya ito, agad na nawala ang sama ng loob na namumuo sa kanyang puso nitong mga ilang araw. Si Pretty Lady ay pinupuri ako. Niyakap ni Lil Michael ang mabangong katawan ni Nicole at kinusat ang mga mata sa tuwa. Oo. Laki akong mas gwapo at mas mayaman kay Daddy. Pagkatapos, makakasama ko na sa wakas ang aking magandang babae nang walang anumang pagkagambala.
Sa tabi nila, ngumuso si Eric at malamig na tinitigan ang bata. Kinasusuklaman niya ang bulag na kumpiyansa ng batang ito. Tama na. Dapat na tayong pumunta ngayon. Tiningnan ni Lil Michael ang kanyang magandang babae na kinakabahan. Saan ka pupunta? Gusto ko rin pumunta. Kabanata 424. Isang maliit na regalo. Ginulo ni Nicole ang buhok ni Lil Michael. Hinahangaan niya ang batang ito, kaya hindi niya ito tatanggihan. Okay. Nagdilim ang mga mata ni Eric. Naging malamig ang boses niya. Alam ba ni Clayton Sloan na nag-iisa kang lumabas? Lumiit si Lil Michael sa mga bisig ni Nicole. Nakonsensya siya. Ang ibig sabihin nitong Ginoo. May sakit siya pero nakakainis pa rin. Masayang kinuha ni Eric ang kanyang telepono at tinawagan si Clayton. Pumunta ang anak mo at nandito siya kasama namin ni Nicole. Ang ipinahiwatig ni Eric ay ang pagmamadali ni Clayton at ilayo ang kanyang nakakainis na anak. Sinadya ni Eric ang tawag sa speakerphone para marinig ni Lil Michael ang boses ni Clayton. Walang pakialam at malamig ang boses ni Clayton sa telepono. Ganun ba? Saka alagaan mo siya ng mabuti para sa akin. Nasa meeting ako, mamaya na tayo mag-usap. Beep, ibinaba na ang tawag. Natigilan ang tatlong tao. Bumalik sa katinoan si Lil Michael at tuwang-tuwa na niyakap niya ng mahigpit si Nicole, ayaw bumitaw. Great! Makakasama ko na ang pretty lady ko. Namula ang mukha ni Eric sa galit. Pagtingin niya sa itim na screen ng phone niya, nakaramdam siya ng kaunting hininga. Sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-date kay Nicole, ngunit ngayon kailangan kong mag-babysit para kay Clayton Sloan. Nagtungo silang apat kasama si Luca sa restaurant. Maagang nagpareserba si Toto. Ang kapaligiran ay napaka-elegante na may madilim, mapagmahal na ilaw, na pinakamainam upang linangin ang romantikong damdamin. Nakaisip pa siya ng mga paksang pinag-uusapan para kay Eric. Dapat nilang gunitain ang nakaraan at umasa sa hinaharap. Nibook nila ang buong floor para walang ibang bisita sa paligid. Ang makinis na symphony at mapangarapan, mabituing kapaligiran ang nagparamdam sa kanila na parang nasa kalawakan sila. Naging romantiko at maganda. Kung wala si Lil Michael, mas maganda sana ang lahat. Nakaupo si Luca sa isang mesa sa di kalayuan. Hinawakan ni Lil Michael ang kamay ni Nicole at umupo sa gitna ng dalawang matanda. Tiningnan niya ang mga bulaklak at kandila sa mesa at medyo nawalan ng loob. Inabot ni Eric ang isang bouquet ng blue lilies na pinalipad mula sa Holland. Ito ay hindi kapani-pani walang mahirap hanapin. Maamo ang kanyang mga mata habang pilit na binabaliwala ang kanilang third wheel na si Michael. Ang kanyang boses ay magnetic at mababa. Ito ay para sa iyo. Naghanda talaga si Mister ng regalo. Bago pa makuha ni Nicole, tumayo si Lil Michael. Malalaking puting chrysanthemum lang ang gusto ni Pretty Lady. Napaawang ang mga labi ni Nicole nang hindi sinasadya. Gusto niyang sabihin, hindi, ayoko. Gayunpaman, kailangan niyang isipin ang tungkol sa pagpapahalaga sa sarili ng batang ito at tanging bibig lang ang naisip niya. Namilog ang mga talukap ni Eric habang nakatingin sa batang walang imak. Pinandilatan niya ang bata gamit ang malamig at maitim nitong mga mata. Hindi dapat makialam ang mga bata. Napabuntong hininga si Lil Michael at naupo muli, ibinaba ang kanyang dalawang maiikling binti at nagpout sa kawalan ng kasiyahan. Pretty lady, tatanggapin mo ba? May matubig na kislap sa kanyang umaasam na tingin. Nakita ni Nicole ang kanyang puppy dog eyes at naramdaman ang pagkatunaw ng kanyang puso. Dali-dali niyang sinabi, hindi, hindi, hindi. Parang mga puting krisantemo ang karamihan. Sumulyap si Nicole kay Eric at ngumiti. I appreciate the thought, Mr. Ferguson. Iniligpit ni Eric ang mga bulaklak at pinandilatan si Lil Michael. Mas lalo siyang naiinis sa batang ito sa sandaling iyon. Lil Michael's eyes curved into small arcs as he smiled happily. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Pretty lady, nagmamadali akong lumabas at hindi ako nakabili ng bulaklak, ngunit kumuha ako ng isang dakot ng maliliit na bato para sa iyo mula sa safe. With that, he stretched his chubby little hand and put the said sparkly stones on the table in front of Nicole. Saglit na napatulala si Nicole. Si Lil Michael talaga ay nagdala ng isang dakot ng diamante. Lahat sila ay hindi pinutol na malalaking diamante na malinaw na napakamahal. Kahit na sa madilim na liwanag,
Ang brilyante ay kumislap ng nakakagulat ng maliwanag habang ni-refraction nito ang nakapaligid na liwanag ng bituin. Nagkaroon ito ng mahinang glow. Tuwang-tuwang pinunasan ni Lil Michael ang kanyang mga kamay at sinimanggutan ang kanyang magandang babae. Marami pa akong iba. Gusto mo ba? Sa tingin ko lahat ng babae ay magugustuhan ng mga may kantab na bagay. Kabanata 425. Hindi maaaring masyadong maliit. Bahagyang nanginginig ang tingin ni Eric habang nakaupo roon habang kumakabog ang dibdib. Lahat ng maingat kong inihanda ay nawala sa maliit na diamante ng batang ito. Paano magkakaroon ng ganyang alibughang anak si Clayton Sloan? Mukhang nabigla si Nicole at hindi alam ang sasabihin. Ang mga diamante na ito ay dapat na itago ng maayos sa ligtas, ngunit si Lil Michael ay casual na inilagay ang mga ito sa kanyang bulsa tulad ng mga karaniwang marmol. She chuckled at tumingin sa ignorante at walang muwang si Lil Michael na walang magawa. You should put this back where you got them. Hindi ko matatanggap. Pinahihit ni Lil Michael ang kanyang maliit na katawan at nalungkot na nalungkot. Hinailan niya ang kamay ni Nicole at tinanong, "Pretty lady, you don't like it? I have bigger ones." Natahimik na naman si Nicole. Paano ko ito ipapaliwanag sa isang bata? Natawa siya at itinago ito sa kanyang pitaka. Gusto ko, pero sa susunod huwag mo nang ibigay ang ganito. Ibabalik na lang ito ni Nicole kay Clayton sa susunod na makita niya ito. Nang makitang tinanggap ni Nicole ang kanyang regalo, natuwa si Lil Michael sa tuwa. No wonder sinabi ni Yaya na hindi ito magkakamali. Nakangiting tumagilid ang ulo ni Lil Michael. Okay, Limal listen to you, pretty lady. I'll give you something better next time. Hindi naman pwedeng masyadong mademo ang mga lalaki, di ba, mean mister? Ang manipis na labi ni Eric ay mahigpit na idiniin sa isang tuwid na linya. Siya ay nagpapalabas ng sobrang malamig na vibes. Pinagtatawanan ba ako ng batang ta? I bought this restaurant for Nicole and wanted to name it after her, but I can't say it now. Now I'm petty. Ugh. Nadama ni Lil Michael ang isang mahusay na pakiramdam ng tagumpay nang nagawa niyang galitin si Eric. Bagaman nasugatan si Min Mister, hindi pa rin ito nakakaapekto sa aking masamang impresyon sa kanya. Isa lang siyang masamang tao na gustong nakawin ang magandang babae ko. Sa sobrang inis ni Eric ay ayaw na niyang magsalita pa. Ang ganda ng atmosphere ay sinira ng batang ito. Walang silbi ang lahat ng pinag-uusap ang paksang inihanda ni Toto para sa kanya sa harap ng higanteng third wheel na ito. Nang may hain na ang mga ulam, maganda ang kalooban ni Nicole at masayang tinulungan si Michael sa kanyang plato. Naging maayos naman silang dalawa. Si Nicole ay napakatyaga sa mga bata, lalo na ang isang bata na napaka-cute na walang muwang nabigyan siya ng isang dakot ng mga diamante. Nakatutok ang malamig na tingin ni Eric sa dalawa noon. Maya-maya, hindi na siya nakatiis at tuluyang nagsalita. Nicole, medyo masama ang loob ko. Naisip ni Eric na mas mabuting sabihin ito ng malakas kaysa pigilan ito. Higit pa rito, sinabi sa kanya ni Toto na ang pinakamahalagang bagay sa pagitan ng dalawang tao ay ang katapatan. Talagang sobrang sama ng loob niya. Kung mangyayari ang mga bagay ayon sa plano, ibabilang ni Nicole ang atensyon nito sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling katahimikan, seryosong tumingin sa kanya si Nicole at ngumiti. Then just keep it to yourself because we're both very happy. Kung ibinahagi ni Eric ang kanyang kalungkutan, makakaapekto lamang ito sa kanilang kaaya-ayang kalooban. Hindi nakaimik si Eric at naririnig niya ang tunog ng kanyang marupok na puso na durog-durog. Tawa ng tawa si Lil Michael. Pagkatapos kumain, pinabalik ni Nicole at Eric si Lil Michael sa hotel. Nakatulog ang bata habang naglalakbay at nakapatong sa mga bisig ni Nicole na parang isang cute na kuting. Si Clayton Sloan ay naghihintay sa kanila sa harap ng hotel. Nang makita ang natutulog na batang lalaki, tumawa siya ng walang magawa at inabot ito upang buhatin siya. Paumanhin sa abala, Miss Stanton. Not at all. Lil Michael is so adorable and didn't trouble us. Nakangiti si Nicole habang nagsasalita. Si Eric, na nasa kotse, ay umiwas ng tingin at naisip, ang batang iyon ang pinakamalaking problema ko. Ngayong gabi, may kumikinang sa mga mata ni Clayton. Lumalim ang ngiti niya. Oh, natutuwa akong marinig iyon. Nga pala, para sa'yo ito.
Nilabas ni Nicole ang dakot na brilyante na binigay ni Lil Michael sa kanya kanina. Ang mga brilyante ay kumikinang sa madilim na liwanag. Ito ay ang sagisag ng kayamanan. Inilabas ni Lil Michael ang mga ito. Hindi pa rin niya naiintindihan ang halaga ng mga bagay na ito, kaya maaari mong ibalik ang mga ito. Nagtaas ng kilay si Clayton. Ang mga sulok ng kanyang labi ay gamulong sa isang mainit na ngiti. That's alright. Since he gave it to you, it's yours. Kung babawiin ko, magtatampo siya kung malaman ito. Pagkatapos noon, bahagyang tumanggo si Clayton kay Eric bilang pagbati. Babalik ako sa itaas pagkatapos. Mr. Ferguson, Miss Stanton, maraming salamat sa pagpapabalik sa kanya. Hindi pinansin ni Clayton ang nagulat na tingin ni Nicole at binuhat si Lil Michael. Hindi tinanggap ni Eric ang kanyang pasasalamat at malamig na umungol, hindi pinansin ang mga ito. Natigilan si Nicole saglit. Walang imak niyang itinago ang dakot na brilyante. So, ang alibughang ugali ni Lil Michael ay nagmula kay Clayton. Kabanata 426. Manatili sa akin. Masama ang pakiramdam ni Nicole na makatanggap ng isang dakot ng diamante ng walang bayad. Pagbalik niya sa sasakyan, umupo siya sa backseat kasama si Eric habang si Luca at ang driver ay nakaupo sa harap. Ipinikit ni Eric ang kanyang mga mata, ngunit siya ay nagpapalabas ng malamig na vibe. Hindi siya umimik. Biglang naalala ni Nicole na tinanong siya ni Eric na subukan ang mga pagkain, ngunit hindi siya nagbigay ng anumang puna. Bahagya siyang umubo at sinabing, actually, medyo magaling ang chef ng restaurant na ito. Siguradong mataas ang kalidad ng mga sangkap. Ano sa tingin mo? Bahagyang kumunot ang noo ni Eric. Medyo lumuwag ang ekspresyon niya. Oo, natutuwa akong nagustuhan mo. Nakahinga ng maluwag si Nicole. Pagkatapos ng lahat, hindi siya makakain ng isang libreng pagkain ng walang bayad at gawin itong galit sa proseso. Tiningnan ni Nicole si Luca sa pamamagitan ng rearview mirror. Luca, ano sa tingin mo? Sabi ni Luca, average lang. Mukhang maganda pero hindi nakakabusog sa tiyan. Hindi nakaimik si Nicole. Malamig na tinitigan ni Eric si Luca at nakaramdam ng kaba sa dibdib. Ipaghanda ka ni Toto ng hapunan. Toto. Napaawang ang labi ni Luca. Hindi na kailangan. Mas gugustuhin pa ni Luca ang mamatay sa gutom kaysa mainas sa walang tigil na kadaldalan ni Toto. Bumalik sa Imperial Gardens, matagal nang naghihintay ang mga doktor na dumating para magpa-check up kay Eric. Masayang nakipagkwentuhan si Toto sa kanila. Masigla ang kapaligiran habang ang ilan sa kanila ay nagtipon-tipon upang maglaro ng ilang mga laro sa kanilang mga telepono. Hindi nila napansin ang tunog ng makina ng sasakyan sa driveway. Binuksan ni Luca ang pinto habang tinulak ni Nicole si Eric sa loob. Itinago ng 4 na tao sa sala ang kanilang mga telepono at agad na tumayo. Mr. Ferguson. Masayang bati ni Toto sa kanya. Miss Stanton, Mr. Ferguson, sa wakas ay nakabalik ka na. Nag-alala ako na ang hapunan ay makakaapekto sa iyong pagtulog sa kagandahan, kaya gumawa ng ilang floral tea na makakatulong sa panunaw. Pumunta siya sa unahan para kunin ang sapatos ni Nicole habang nire-rekomenda ang kanyang homemade tea. Nang makita ang malungkot na mukha at malamig na tingin ni Eric, ang 3 lalaking doktor ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba at paninigas. Napangiti si Nicole. Sige, magpalit muna ako. Mamaya na lang ako bababa. Tumingin siya sa 3 doktor at sinabi sa malumanay na boses, maari kayong umakyat sa itaas para sa pagsusuri. Luca, sumama ka kay Mr. Ferguson. Tumanggo si Luca at lalakad na sana nang pigilan siya ni Eric. Tumingin siya kay Nicole at sinabing, I want you. Nilaybot ni Nicole ang mga mata sa kanya. Talagang hindi niya nakakalimutang boss ako sa paligid. Lumapit si Toto sa kanya. Miss Stanton, you should go with Mr. Ferguson. Kung hindi, baka nahihiya siyang sabihin sa mga doktor ang tungkol sa kalagayan niya. Kung ganoon bakit hindi siya mahihiyang sabihin sa akin? Ayaw mag-duel ni Nicole at pumayag. Hindi rin naman ito magtatagal. Itinulak niya si Eric sa elevator at umakyat. Nagmamadaling sumunod ang 3 doktor. Para sa kaginhawahan ni Eric, bumili sila ng maraming kagamitang medikal at inilagay ito sa silid ng konsultasyon sa bahay, na magagamit para sa pagsusuri. Ainulalayan nila si Eric sa kama. Hindi pa rin may galaw ni Eric ang kanyang mga paa.
Isang buwan na lang ang nakakaraan mula nang mangyari ang aksidente. Aabutin ng ilang buwan para mabawi ni Eric ang buong kadaliyang kumilos. Hiniling ng dumadating na doktor sa mga kasamang doktor na ihanda ang mga instrumento habang hinubad ni Eric ang kanyang kamiseta upang ipakita ang kanyang malakas at payat na pangitaas na katawan. Maingat na sinuri ng doktor ang paggana ng puso at baga ni Eric. Pagkatapos ay binuksan nila ang kanyang pantalon upang tingnan kung gumaling ang kanyang kanang binti. Sa panahon ng pagsusuri, si Nicole ay hindi namamalayan na tumalikod. Hinayla ni Eric ang braso ni Nicole at sinabi sa malalim na boses, "You can't leave. Stay here with me." Makalipas ang ilang segundo, tinalikuran siya ni Nicole. "Fine. Hayaan mo na." Nagkatinginan ang tatlong doktor at walang lakas ng loob na magsalita. Walang balak si Eric na pakawalan si Nicole at tumingin sa attending doktor. "Magpatuloy. Napakagatlabi ang dumadating na doktor. Maaari nating ibaba ang mga kurtina." Ang silid na ito ay orihinal na idinisenyo upang i-filter ang sikat ng araw mula sa iba't ibang anggulo sa iba't ibang oras ng araw. Ang mga kurtina ng gauze ay magaan at maginhawa at maaaring hamarang sa paningin ni Nicole mula kay Eric. Hindi inaasahan ng attending doctor na titig sa kanya si Eric sa kanyang proposal. Agad na sabi ni Nicole, "Oo, ibaba mo na Luka." Kabanata 427. Hinawakan ang maling tao. Habang ginagawa ng attending doctor ang pagsusuri, kinailangang bitawan ni Eric ang kanyang kamay saglit. Wala pang isang minuto, hindi narinig ni Eric ang galaw ni Nicole at hinimok ito. "Nicole, ibigay mo sa akin ang iyong kamay." Mahina at nakakaawa ang boses ni Eric. Naisip ng mga doktor sa kanilang sarili, napakaganda ng relasyon ni na Mr. Ferguson at Miss Stanton. Nakakagulat na sobrang clingy ni Mr. Ferguson. Ilang sandali pa, may umabot na kamay. Nakita ito ni Eric sa gilid ng kanyang mata at agad na hinawakan ang kanyang pulso. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit nakakaramdam siya ng kagaanan. Hindi siya naglakas loob na haplasan ang kamay nito sa takot na magalit ito. Nang makitang nakipagkompromiso siya, lahat ng hinaing na naramdaman niya kanina ay tahimik na nawala. Tumagal ng 10 minuto ang pagsusuri, kung saan malakas ang tibok ng puso ni Eric. Nang matapos ay bigla niyang narinig ang boses ni Toto na nagmumula sa labas. "Miss Stanton, sigurado ka bang isang maliit na tasa lang ng tsaa ang gusto mo? Hayaan mong ihain ko sa iyo ang isa pang tasa." Unti-unting lumalapit ang boses. "No, thanks. Tapos na ako." Mahina at malumanay ang boses. Sandaling tumahimik ang silid. Boses ni Nicole galing sa labas ng pinto, "Tapos kaninong kamay ta?" Walang kamalay-malay na napatingin ang mga doktor kay Eric na nakahiga sa kama. Nakapikit ang mga mata ni Eric na nakamulat sa sobrang lamig. Unconsciously gumalaw ang kamay na hawak niya. Biglang naging tense ang katawan ni Eric. Pakiramdam ni Eric ay napaso siya at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Nagyayelong tono niya. "Sino ito?" Si Eric ay naglalabas ng nakakatakot na lamig. Binuksan ang kurtina. Ang mabangis na mukha ni Luka ay tila napipikon at naagrabyado habang pinipigilan ang kanyang pagkabigo. Pigil na pigil siya at tahimik. Binawi ni Luka ang kanyang kamay at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Mr. Ferguson, una mo akong hinawakan. Para sa kapakanan ni Miss Stanton, kailangan kong tiisin ito. Siguradong mahirap ang trabaho niya bilang bodyguard niya." Sa gulat na tingin ng lahat, tumalikod si Luka at lumabas ng silid. Ang kanyang malakas na build ay hindi pangkaraniwang kahanga-hanga. Sa pagkakataong ito, nakangiting pumasok si Nicole. "Tapos na ba ang check-up?" Tinitigan siya ng masama ni Eric. Namula ang mukha niya sa galit. Napansin ng mga tao sa paligid ang biglang lamig na ipinalalabas ni Eric at naglakas loob na hindi manatili kahit sandali. Mabilis silang lumabas ng kwarto. Lumapit si Nicole at umupo. Nang makita ang pulang mukha ni Eric, napangiwi siya at inabot ang noo nito. "Wala kang lagnat. Are you feeling uncomfortable?" Nagnganga ang ngipin ni Eric at sinaman siya ng tingin. Duguan ang mga mata niya. Huling beses, ito ay ang paliguan. This time, magka-holding hands na ito. Parehong kasama si Luka. Galit si Eric, ngunit hindi niya mailabas ang kanyang galit dahil mali siya sa pagtatangkang pagsamantalahan siya. "Ang puso ko ay hindi komportable," sabi ni Eric sabay clenched teeth.
Ibinaba ni Nicole ang kanyang kamay at ngumiti ng walang pakialam. Mr. Ferguson, magkahawak lang ba kayo ng kamay ni Luca at tumanggi kang bumitaw? Lalong namula ang mukha ni Eric. Sabi ni Nicole, okay lang. Wala akong sasabihin. Inabot niya at kinuha ang kanyang itim na pajama, ipinatong sa kanya. Ilang araw na lang ang kaarawan ng tatay ko, kaya uuwi na lang ako saglit. Wala kang problema dyan, di ba? Tahimik na tumingin sa kanya si Eric. Pinigilan niya ang mga alon ng emosyon sa pamamagitan ng pagdiin ng dila sa loob ng pisngi. Wala. Tumanggo si Nicole na may kasiyahan. Tumalikod siya at kinausap si Toto para tulungan si Eric na maghugas. Alam niyang hindi tatutol si Eric dahil naniniwala siyang ayaw munang makita ni Eric si Luca pansamantala. Ha. Masayang tumakbo si Toto at naisip, napakalaking karangalan na maglingkod kay Ginoong Ferguson. Wow, Mr. Ferguson. Ang ganda ng katawan mo. Walang ekspresyon at masungit ang mukha ni Eric. Sinaman niya ng tingin si Toto na may babala. Nang makitang hindi masaya si Eric, iniba ni Toto ang usapan. Mr. Ferguson, napaka-romantic ng candlelight dinner mo with Miss Stanton, right? Naiyak ba siya? Napapikit ng mariin si Eric. Malalim na paghinga. Tiisin mo na lang ng kaunti ang tandang ito. Kabanata 428. Kumusta, Bienan? Bago matulog si Eric, binigyan niya ng ultimatum si Toto. Gusto ni Eric na bumuti ang relasyon nila ni Nicole sa loob ng maikling panahon, kaya nagpuyat si Toto buong gabi at sa wakas ay nakaisip siya ng magandang ideya. Sa isang kisap mata, kaarawan na ni Floyd Stanton. Walang gaanong dinala si Nicole nang lumipat siya sa Imperial Gardens, kaya wala siyang dala nang umalis siya. Masaya siyang tumayo sa pintuan at kumaway kay Eric. Sa wakas, hindi ko na siya kailangang makita kahit sandali. Tuwang-tuwa si Nicole na nakakapag-ikot siya. Pinagmasdan siya ni Eric na umalis ng may maamong mga mata. Pagkaalis niya, naging matalim at nanlamig ang mga mata nito habang nakatitig kay Toto. Handa ka na ba? Kumpiyansa na tumanggo si Toto. Oo naman. Huwag kang mag-alala. This time, basta magkasundo kayo ng future father-in-law, tiyak na mapapabilang ka sa inner circle ng pamilya Stanton. Sa panahong iyon, hindi malayong maging isang malaking masayang pamilya ka. Nagsalubong ang mga kilay ni Eric sa walang ekspresyon na mukha, ngunit bahagyang kumunot ang gilid ng labi nito. Mukha siyang mas relaxed. Patuloy ni Toto, ang napakahusay at kakaibang taong tulad mo ay isang pambihirang hiyas. Tiyak na mauunawaan ni Chairman Stanton ang iyong sinseridad. Karamihan sa mga mayayaman ay may pera lamang, ngunit hindi ka lang mayaman. Napakagwapo mong anak, at sadyang perpekto sa lahat ng paraan. Shut up, walang pakialam na wika ni Eric. Okay. Tumalikod si Toto at naghanda. Ang birthday party ni Floyd Stanton ay isang low-key ngunit marangyang pagtanggap sa isang cruise ship sa tabi ng bay. Inimbitahan nila ang ilang malalapit na kaibigan, kamag-anak, at kasosyo sa negosyo. Si Grant at Kai ay abala sa pagbati sa mga bisita. Bihira din ang hitsura ni Maverick. Hindi nakalimutan ni Nicole ang pangako niya kay Molly Stewart at inimbitahan siya sa party. Tuwang-tuwa si Molly na dumalo. Matagal nang hindi nagkita sina Floyd at Maverick, kaya nahuli sila nang makita nila si Nicole na hinihila papasok si Molly habang nag-uusap sila at nagtatawanan. Bahagyang natigilan si Maverick nang makita si Molly. Si Molly ay walang perpektong katangian at natatanging aura ni Nicole. Sa halip, si Molly ay isang simpleng babae lamang na may kabataang estudyante sa kolehiyo at kalmado at tiwala sa sarili. Pagkakita pa lang ni Molly kay Maverick, tuwang-tuwa itong tumakbo at nakipag-chat sa kanya. Naglibot sina Nicole at Floyd upang makipagpalitan ng kasiyahan sa ibang mga bisita. Hinawakan ni Nicole ang isang baso ng alak na may malabo at disenteng ngiti sa kanyang mukha. Chairman Stanton, talagang kaya ni Miss Stanton na makuha ang proyekto ng Clayton Sloan. Nakakainggit ang iba sa atin. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at ngumiti. Good luck na lang. Idinagdag ni Floyd, of course, but mainly ability. Sinabi ng panauhin, oo. Tumingin si Nicole sa kanyang ama at walang magawang itinikom ang kanyang mga labi. Tumawa siya ng mahina at mukhang masigla at may kumpiyansa. Sa hindi kalayuan, nakita ng lalaking kakasakay lang ang ngiti ni Nicole at bahagyang natigilan.
Magsasalita na sana si Keith Ludwig, na nakasunod sa likuran, nang makita niya ang gulat na mukha ni Eric. Huminto siya sandali at nagtanong, anong tinitignan mo? Kasunod ng line of sight ni Eric, nakita ni Keith sina Nicole at Floyd na nagtatawanan kasama ang ibang tao sa harap nila. Inalis ni Eric ang kanyang tingin at sinabing, ang ganda ng cruise ship na ito. Napaisip si Keith, oo nga eh. Sinong niloloko niya? Nang makita ni Nicole si Eric sa deck, napawi ang ngiti niya. Bakit siya nandito? Sagot ni Floyd, inimbitahan ko siya. Itinulak ni Keith ang wheelchair ni Eric. Bagamat nakaupo si Eric sa isang wheelchair, hindi nabawasan ang kanyang malakas na aura. Walang nangahas na magkomento tungkol sa kanyang pinsala. Siya ay may malalapad na balikat, mahahabang binti, at marangal na ugali. Maligayang kaarawan, Chairman Stanton. Tumanggo si Floyd at tinignan siya ng mas malambing na tingin kaysa kanina. Salamat. Kamusta ka na? Kung tutuusin, nasugatan lang si Eric dahil kay Nicole. Lumipat ang mga mata ni Eric kay Nicole. Nakangiti niyang sabi, inalagaan ako ni Nicole. Salamat sa pag-aalala mo, Chairman Stanton. Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Anong faker? Kabanata 429. Hindi kami close. Bago sumakay si Keith sa cruise ship, nakita niya ang ilan sa mga pinakabagong sasakyan na nakaparada sa baybayin, ang isa ay matagal niyang pinagmamasdan ngunit hindi nakabok. Inamin ni Keith na nagseselos siya. Nicole, ngayon lang ba pumunta dito ang mga luxury car? Tumingin sa kanya si Nicole at walang pakialam na ngumiti habang inaayos ang buhok. Kumikislap ang brilyante na hikaw sa kanyang tenga. Hindi, sumakay kami ng helicopter. Hindi nakaimik si Keith. Sa hindi kalayuan, pumasok sina Miles Cavanaugh at Nathaniel. Nang makita sila ni Nicole, pumunta siya para batiin sila. Napatingin si Nathaniel kay Eric at umiling. Napakawalang kwenta ng pangalawang tito ko. Naging paylay pero hindi pa rin makuha ang babae. Sinabi ni Miles, ang sitwasyon ni Mr. Ferguson ay espesyal. Kung hindi, sa mga kondisyon ni Eric, kahit sinong babae ay magiging malambot ang puso at mahuhulog sa kanya sa isang iglap. Gayunpaman, ang babae ay si Nicole. Tumingin si Nicole sa kanila at ngumiti. Matagal na. Kamusta na kayo? Parang bitter si Nathaniel. Simula nung umalis ka sa show, hindi na ganoon kasikat. May nangopya pa nga sa model natin, kaya nanganganib ang future ko. Napaawang ang labi ni Miles. Ayos lang ako. Tumanggo si Nicole. I'm glad na okay kayo. Di niya lang ako pinansin. Hindi nakaimik si Nathaniel. Ano ang inireklamo ko noon? Naglakad silang tatlo sa deck para magpahangin. Malamig ang simoy ng hangin sa gabi at hinihipan ang kanyang buhok. Napaka-relaxing. Sinubukan ni Nathaniel na mag-guest si Nicole sa show at mag-appear paminsan-minsan para mas makapagbigay ito sa kanila ng hype. Gayunpaman, nagsalita siya hanggang sa matuyo ang kanyang lalamunan, ngunit tumanggi pa rin si Nicole. Inikot-ikot ni Nicole ang alak sa kanyang baso. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa madilim na pulang likido habang nagbibigay ito ng mayaman at mabangong aroma. Nagtaas siya ng kilay at ngumiti kay Miles na nakangiting nakatingin sa kanya. Sa hindi kalayuan, tuwang-tuwang tumakbo si Lil Michael. Pretty lady. Tumangala si Nicole at nakita si Clayton na kausap si Floyd. Hinaplos niya ang ulo ni Lil Michael at sinabi sa malumanay na boses, Lil Michael, dumating ka rin, ha? Tuwang-tuwang niyakap ni Lil Michael ang kanyang mga binti at may kinuha sa kanyang mga bulsa. Pretty lady, ito na ang regalo mo. Nagbaba ng tingin si Nicole at agad na natigilan. Si Lil Michael ay may hawak na ilang bar ng ginto. Mga gold bar. Ang mga gintong bar ay kumikinang ng maliwanag sa gabi. Ito ay malinaw na mahal at maluho. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at walang magawang tumingin kay Lil Michael. Saan natutunan ng batang ito ang kanyang mga gawi sa paggastos? Natulala rin sina Nathaniel at Miles na nakatayo sa tabi ni Nicole. Tumingin si Nicole kay Lil Michael at seryosong sinabi, Lil Michael, bigyan mo na lang ako ng mga puting chrysanthemum sa hinaharap, okay? Mas gugustuhin niyang tumanggap ng mga puting chrysanthemum kaysa sa mga mamahaling regalo mula sa isang batang lalaki. Napakamot ng ulo si Lil Michael sa pagkalito. Pretty lady, ayaw mo ba? Hindi ba niya nagustuhan ang malaking gintong pulse earrings na nakuha ko sa kanya? Sabi ni Yaya, klase daw ang gold bars. Ngumisi si Nicole.
Mas gusto ko ang chrysanthemums. Tumingin sa kanya si Lil Michael na nakangiti. Okay. Tumakbo siya palayo sa isang iglap upang hanapin ang buong barko ng mga puting chrysanthemum upang maibigay niya ito sa kanyang magandang ginang. Sabi ni Nathaniel, "Sok, sok. Nikki, ginayuma mo pa ang napakaliit na bata." Nagtaas ng kilay si Nicole. Anong sasabihin ko? I can't help that I'm so lovable. Haha. Nagmamadaling pumasok ang mayordomo mula sa labas. Nakita niya ang dalawang tao sa likod niya at pabulong na nagsalita. "Miss, may babae sa labas na nagpupumilit na makita ka, pero hindi ko alam kung sino siya." Kilala ni Mr. Anderson ang lahat ng kanyang mga kaibigan, ngunit hindi pa niya nakita ang babae sa labas noon. Nagulat si Nicole at ibinaba ang basong hawak niya. "Pupunta ako at suriin ito." Nakangiting lumabas si Nicole at nakita niyang hinaharangan ng bodyguard ang babae sa labas. Nagkataon namang si Melanie iyon. Ha? Nagningning ang mga mata ni Melanie nang makita si Nicole. "Miss Stanton, sa wakas nakilala na kita. Hinahanap kita nitong mga nakaraang araw." Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at nahulaan kung ano ang pinanggalingan ni Melanie. "Miles Cavanaugh." Walang ekspresyon ang mukha ni Nicole. "Hindi ako close sa'yo." Medyo nahiya si Melanie. "Well, nagkita na tayo dati, at ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon." Kabanata 430. Ikaw ang pinakamakulit. Sa simula, inakala ng lahat na si Melanie ay magpapakasal kay Colton White, kaya sinipsip nila siya sa lahat ng paraan. Nang magpakasal si Colton sa iba, biglang nalaman ni Melanie na pinalayas siya sa piling bilog na iyon. Kaya, walang tutulong sa kanya. Tiningnan ni Nicole si Melanie ng malamig na tingin. Nagtaka siya kung paano nakasakay si Melanie sa deck dahil medyo may kalayuan sila sa dalampasigan. Sa kasamaang palad, nang walang imbitasyon, si Melanie ay pinigilan sa labas ng mga bodyguard. Tumayo doon si Nicole at ayaw siyang papasukin. "Tulungan mo. Sa anong grounds?" Nakatayo doon si Melanie na mukhang malambot at mahina. "Miss Stanton, kahit hindi tayo magkakilala, sinira mo ang buhay ko, kaya wala ka bang nararamdamang guilt?" Ito ay malinaw na mapang-akit na mga salita, ngunit si Melanie ay kumilos ng agrabyado at mahina, ngunit agresibo. Sinisi ni Melanie ang lahat kay Nicole. Kung hindi pumunta si Nicole sa private room nila ni Miles noong araw na iyon, si Melanie na sana si Mrs. White ngayon. Nagdamdam siya mula nang mahulog siya mula sa kaluwalhatian. Naisip ni Melanie na makakabalik siya kay Miles, ngunit ayaw siyang makita ni Miles. Hindi siya madaling sumuko dahil malapit na siyang mamuhay ng ginhawa. Medyo namangha si Nicole sa makapal na balat at maling akala ni Melanie. Ano ang kailangan niyang makonsensya? Retorikong tanong ni Nicole, "Nakakita ka na ba ng pulis na nahuli ang isang kriminal at nababahala sa pagpaparusa sa kanila?" Namutla sandali ang mukha ni Melanie. "Ang pangit lang ng mga salita mo." Galit na wika ni Melanie. Sabi ni Nicole, "Ang pangit ng ginawa mo. Nasa tuktok ka na ng pyramid simula bata ka pa, kaya paano mo malalaman kung gaano kahirap para sa akin na umabot sa ganito?" Kawawa naman si Melanie habang umiiyak na may pulang mata. "Bakit ko iintindihin kung gaano kahirap para sa iyo?" Napakalma ng boses ni Nicole. May kasalanan si Melanie sa sarili niyang paghihirap, kaya anong karapatan niyang tumakbo rito para magreklamo tungkol sa buhay niya? Ito ay simpleng walang katotohanan. Natigilan si Melanie dahil hindi na fall si Nicole sa alinman sa kanyang mga ginawa, kaya paano niya itutuloy? Dahan daw ang sinabi ni Nicole, "Melanie, pinagmalupitan mo ako. You should have known that you'd get exposed one day. You were not framed, so why are you acting like you were wrong?" Nanginginig ang mga labi ni Melanie. Namumutla ang mukha niya. Ngunit napakalapit ko. Sinusubukan ko lang na mamuhay ng magandang buhay kasama si Colton. Naiinip si Nicole. Bakit kailangan kong makita ang nakakainis na babaeng ito sa napakagandang araw? Wala akong oras na makinig sa mga kalokohan mo, so tama na ito. What do you want? Kinagat ni Melanie ang ibabang labi at tumingin sa kanya. Magkasama ba talaga kayo ni Miles? Nang marinig niya iyon ay tumawa si Nicole. Ang hamak naman. Nagdadalamati lang si Melanie sa relasyon nila ni Colton White, pero sa isang kisap mata, gusto niyang tumayo sa Miles. Kung si Miles pa rin ang walang pera na explorer,
hindi sana ganoon kadesperado si Melanie na kumapit sa kanya. Hindi siya sinagot ni Nicole bagkus ay ngumiti lang siya ng bahagya. Ang kanyang maaliwalas na mga mata ay tila nakakakita sa pinakamalalim na iniisip ni Melanie at nalalantad ang kanyang mga sikreto. Sabi ni Melanie, matibay ang pundasyon namin ni Miles. Para sa akin, pinalitan niya ang kanyang bank password sa birthday ko at inilagay niya sa account na iyon ang lahat ng kinita niya. 6 na beses siyang nag-propose sa akin, pero hindi ako pumayag na gawin ang alinman sa mga ito para sa iyo. Maamo ang tono niya habang ipinagyayabang ang nakaraan. Naisip ni Melanie na bilang ex-girlfriend ni Miles, magiging threat siya kay Nicole, ang current girlfriend. Lalo na't si Nicole ay isang layaw na binibini, kakayanin niya ang gayong pagkabalisa. Nakita ni Nicole ang pagbabago sa ugali ni Melanie at naramdaman niya ang mga tinak sa kanyang mga salita. Malinaw kung ano ang intensyon ni Melanie. Pilit siyang pinagseselosan ni Melanie para matauhan na si Nicole. Haha! Kung talagang nanliligaw si Nicole kay Miles, sisabog na siya dahil sa sinabi ni Melanie. Gayunpaman, hindi sila nagde-date. Nanlabo ang mga mata ni Nicole habang malamig na tumitig kay Melanie. Kabanata 431. Itapon ka sa dagat. Sa ilang sandali, ang temperatura sa kanilang paligid ay tila bumaba sa lamig. Ang pananahimik ni Nicole ay ikinatuwa ni Melanie dahil ang ibig sabihin nito ay nagkaroon ng bisa ang kanyang mga sinabi. Dahan daw ang nagtaas ng kilay si Melanie at hindi maiwasang mapangiti. Kumislap ang liwanag na naaninag sa bay. Kahit wala si Miles, marami ka pang pagpipilian, pero si Miles lang ang meron ako. Agrabyado na wika ni Melanie. Miss Stanton, maawa ka lang at ibalik mo sa akin si Miles, please. Nagtaas ng kilay si Nicole at tumingin kay Melanie na may walang malay na malahalimaw na ngisi na may kasamang paghamak. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Bahagyang kumislap ang kanyang tingin at sadyang gustong guluhin si Melanie. I do have many choices, and Miles is indeed one of them. What I'm curious about is, hindi mo ba naisip yung consequences nung ninakaw mo yung pera niya? Wala akong choice. Nagngangalit ang ngipin ni Melanie. Dahan daw ang sinabi ni Nicole, wala kang choice kundi kunin ang pera ng boyfriend mo para panggastos sa ibang lalaki. Sa pagbanggit ng kanyang pangit na nakaraan, nakaramdam ng hiya si Melanie. Maling lalaki lang ang napili ni Melanie, kaya bakit siya paparusahan para dito? Kahit na nagkamali ako, nakakausap ko pa rin si Miles para mapatawad niya ako. Patawarin mo. 2 lalaki ang dahan daw ang bumaba mula sa spiral staircase. Ito ay walang iba kundi si Miles at Nathaniel. Malungkot ang mukha ni Miles at sobrang lamig. Matalim ang kanyang mga mata habang delikado itong pinaikit para titigan si Melanie. I'm nice enough not to call the police on you. You still owe me more than $300,000, yet you still have the nerve to ask for forgiveness. Nang makita ni Melanie si Miles, halatang excited siya. Nagmumukha siyang kaawa-awa at kaawa-awa. Ikaw. You're finally willing to see me. Sa panahong ito, sinubukan ni Melanie ang lahat ng uri ng paraan upang makita si Miles, ngunit hindi niya ito nakita kahit minsan. Paano muling mag-alab ang dati nilang pag-iibigan nang hindi nagkikita? Hindi natinag si Miles. Ang kanyang malamig at mahigpit na titig ay tumama kay Melanie na may lubos na pagkasuklam. Isang tingin mo pa lang ay sumasakit na ang tiyan ko. Namula ang mga mata ni Melanie sa isang iglap. Miles, paano mo nasabi? Nakalimutan mo na ba kung gaano tayo kasaya noon? Kahit may nagawa akong mali, kaya kong humingi ng tawad. Please don't stay mad at me. Nais lang ni Melanie na buksan ang pahina at itago ang kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Ngumisi si Nicole sa gilid. Si Melanie ba ay sinipa ng asno sa ulo? Ano ang dahilan kung bakit iniisip niya na ang kanyang mga maling gawain ay maaaring takpan ng paghingi ng tawad? Nang marinig ni Melanie ang tawa ni Nicole ay tinignan niya ito ng masama. Miss Stanton, anong tinatawa-tawa mo? I don't mean to come between your relationship. I just want to apologize to Miles. I hope that you won't misunderstand me. Don't let me affect your relationship. Wow, tingnan mo itong dalawang mukha ng babaeng ito. Napaisip si Nicole. Tumingin si Nicole kay Miles, na may napakasama at nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. She curled up her lips and winked at Miles, then looked at Melanie and said,
You can't affect our relationship, but you did affect my mood. It's a special day today, but you just had to come and kick up a fuss. Kung ganoon, isaalang-alang mo itong isang babala. Kung maglakas loob ka pa, itatapon kita sa dagat. Casual na sinabi ni Nicole ang huling pangungusap na iyon, ngunit nagkaroon ito ng matinding epekto. Hindi nagbibiro si Nicole para lang takutin siya. Talagang gagawin niya ito. Umaalon ang ibabaw ng tubig kasabay ng malamig na hangin. Medyo nakakatakot ang itsura nito. Maingat na tiningnan ni Melanie si Nicole at tumangala kay Miles, na walang balak na tulungan siya. Tinitigan lang siya nito ng masama at nanunuya. Siya ay ganap na overestimated any kanyang self-halaga. Nakagat ni Melanie ang pang-ibabang labi at medyo miserable ang tingin niya kay Miles. Ako. Kabanata 432. Ayaw niyang pumunta. Bumaba ng hagdan si Miles na walang pasensya at tumingin kay Nicole nang may paghingi ng tawad. Miss Stanton, ipaubaya mo ito sa akin. Pumasok ka. Huwag mong hayaang makita ng iyong mga guest ang biro ng isang tao. Nagtaas ng kilay si Nicole. Tama, ayokong makipag-deal sa kanya. Ngumiti siya ng mahina. Okay, then I'll leave this to you. Tiningnan ni Melanie ang tacit understanding at familiarity sa pagitan ng dalawang hindi nagmamalasakit sa kanya at nakaramdam ng sobrang inis na hindi niya namamalayang naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Lumakad si Miles sa malalaking hakbang. Nakaramdam siya ng kahanga-hanga at malamig na vibe nang hawakan niya ang braso ni Melanie at kinaladkad ito patungo sa deck. Itinulak niya ang bewang ni Melanie sa rehas. Sa ibaba nila ay ang malalim na madilim na dagat. Walang malakas na alon, ngunit ang tubig ay nagbabanta pa rin na lumunin ang buhay ng isang tao. Dumaan sa kanila ang malamig na hangin. Biglang nakaramdam ng takot si Melanie. Napahawak siya sa rehas habang nanginginig ang boses. Miles, anong ginagawa mo? Si Miles ay nababalot ng kadiliman at matinding lamig. Patuloy niya itong itinulak pababa. Ngumisi si Miles. Melanie, I'll give you two choices. Pwede kang mawala ng tuluyan sa paningin ko, o I throw you down from here. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Melanie ang halatang galit sa kanyang boses na walang init. Ramdam niya ang lamig na tumatagos sa kanyang mga buto. Biglang natarante si Melanie at tumangala. Malayo sila sa dalampasigan, at nasa likod nila ang mga bodyguard ni Nicole. Kahit itapon si Melanie sa deck, walang magliligtas sa kanya. Malulunod lang siya, at walang makakaalam. Agad na nakaramdam ng panghihinayang si Melanie. Walang silbi ang mga kalokohang trick na ito kina Nicole at Miles. Hindi kumalas si Miles sa pagkakahawak niya. Hindi hihigit sa 10 segundo kung itapon si Melanie sa rehas. Hinihintay na lang niyang pumili siya. Maglakas loob ba siya? Maaaring hindi nang ahas si Miles na itapon ang isang tao sa labas. Dahil nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang nag-iisang tagapagmana ng SW Corporation, hindi siya ordinaryong tao. Alam din ni Melanie mula sa pakikisalamuha sa bilog ni Colton na walang imposible sa pera at kapangyarihan. Kaya, maaaring hindi ito mahirap para kay Miles. Hamampas ang malamig na hangin sa kanyang mukha kasabay ng malakas na tibok ng kanyang puso. Ang kanyang dugo ay nakaramdam ng pagyayelo habang ang gulat at takot ay sumalakay sa kanyang kamalayan. Natakot siya. So, ang boses niya ay nanggaling sa malalim na hukay. Hindi ito ang Miles na pamilyar sa kanya noon. Namula ang mga mata ni Melanie habang mahigpit na nakakapit sa rehas at nagngangalit ang mga ngipin. Piliin ko ang una. Pupunta ako kaagad. Sa sandaling iyon, nakita ni Melanie sa mga mata ni Miles ang kalupitan at pagpatay na layunin. Siya ay may isang hindi malapitan na pagmamataas, kaya hindi niya maaaring ipagsapalaran ang mga kahihinatnan. Nagatubili si Melanie. Kinagat niya ang pang-ibabang labi at nanginginig habang sinasabi, "In love ka talaga kay Nicole, no?" Nagdilim ang mga mata ni Miles habang malamig at seryosong nakatingin sa kanya. Si Melanie ay natakot at napuno ng kawalan ng pag-asa at pagkalungkot. Tumawa siya ng neurotic. She just said that you're just one of her many options. Halatang hindi kanya gusto. Binitawan ni Miles si Melanie at malamig na tinitigan ito. Napatingin siya sa bodyguard sa gilid. May bangka ba para paalisan ang babaeng ito? Ilang segundong nagatubili ang bodyguard at pumayag. May naka-standby na speedboat para sa mga bisita. Dahil hiniling ito ni Miles, gagawin ito.
Nakita ni Nathaniel ang mukha ni Miles at napaisip sa sinabi ni Melanie. Pinigilan niya ang mga salita sa dulo ng kanyang dila. Hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng ito. Hindi lang kagandahan ang tututukan ni Miles. Isip ni Nathaniel. Magkasunod na bumalik sa banquet hall sina Miles at Nathaniel. Sinabi ng mayordomo kay Nicole ang tungkol sa bawat paggalaw sa kubyerta nang hindi nawawala ang isang detalye. Tumanggo si Nicole na nagpapahiwatig na alam niya, saka tumalikod na parang walang nangyari. Pinanood niya si Floyd at Clayton na nag-uusap at nagtatawanan. Lumingon siya at nakita niyang may pinag-uusapan sina Eric at Keith. Malabo niyang marinig ang pangalan niya. Kumunot ang noo ni Nicole at naglakad. I'm planning to party for a week in Santos Island for my birthday. Consider it a vacation. Sabi ni Keith. Busy ako. Malamig ang boses ni Eric. How are you busy? You're wheelchair-bound at hindi man lang makalibot para makipagkita sa mga kliyente. Ang mayroon ka lang ay oras. Hindi kumbinsido si Keith. Ayaw sumama ni Nicole, seryosong sabi ni Eric. Kabanata 433. Marriage Alliance. Anong kinalaman nito sa kanya? Hindi napigilan ni Keith na magtaas ng boses. Ilang taon na niyang kaibigan si Eric, ngunit nag-iisip pa rin si Eric kung gusto ni Nicole na pumunta sa kanyang birthday party. Hindi inaasahan ni Keith na lalabas si Miss Nicole Stanton sa kanyang party. Narinig ni Nicole ang usapan nila at lumingon. Biglang may isang maliit na figure ang tumakbo papunta sa kanya na may panghihinayang na ekspresyon. Magandang babae. Tumayo si Nicole at ngumiti ng malumanay. Lil Michael, anong problema? Natural, napansin sila nina Eric at Keith. Itinulak ni Keith ang wheelchair ni Eric. What a coincidence. Hinanap ka lang namin, Miss Stanton. Nakangiting sabi ni Keith. Hindi siya pinansin ni Nicole at hinaplos ang kulot na buhok ni Lil Michael. Ang kanyang mga sapphire eyes ay mukhang sobrang disappointed. Hinanap kita sa buong cruise ship at hindi ko mahanap ang paborito mong white chrysanthemums. Nagkaroon ng panandali ang katahimikan. Naisip ni Nicole sa sarili, magandang bagay iyan. Hindi napigilan ni Keith na matawa. Kung makakita ka ng mga puting chrysanthemums sa barko ngayon, ang buong crew ay mapapaalis sa trabaho. Si Lil Michael ay tumingin sa kanya na may kainahinala at nagtanong, bakit? Hinawakan ni Keith ang ilong niya at walang balak sumagot. Napamulat ng mata si Eric, saka tumingin kay Nicole. Nicole, itulak mo ba ako sa deck para magpahinga? Kinagat ni Nicole ang kanyang mga ngipin. Ganyan na ba siya sanay na bossing ko siya ngayon? Ngumiti siya ng perfunctorily. Oo naman. Lumapit si Nicole at itinulak ang kanyang wheelchair. Umiling si Keith at nag-isip, hindi ba niya nakikita na ang dalagang ito ay nag-aatubili? Sinusubukan ba ni Ferg na ligawan siya o pahirapan? Susundan pa sana ni Lil Michael si Nicole, pero pinigilan siya ni Keith. Saan ka pupunta? Huwag mong istorbohin yung mga lovebird na yan. Nililinang nila ang nararamdaman nila. Kumunat ang noo ni Lil Michael. Anong feelings? Walang feeling si pretty lady kay Min Mister. Sa akin lang siya may nararamdaman. Nakatayo siya roon habang nasa bewang ang mga kamay habang umuungol. Ang kanyang malinaw na mga mata ay suwail. Min Mister is not good enough for pretty lady. Napatingin si Keith sa bata. Sok-sok. Ano bang alam mo, bata? Dapat linangin ang damdamin. Hindi mo ba nakikita na natural na magkapares ang pretty lady at Mr. Ferguson? Tingnan mo kung gaano sila katugma. Nagtaas siya ng kilay at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang natitirang pares sa deck ay hindi maaaring maging mas perpekto. Nagkaroon sila ng maihahambing na mga aura at background ng pamilya. Kung hindi dahil sa dami nilang twists and turns, sila na sana ang pinakaangkop na mag-asawa. Malamig na sumangot si Lil Michael at umakyat para itulak si Keith. Kalokohan. They're not a good match. Pretty lady only likes younger guys, not old men like Min Mister. Paglaki ko, papakasalan ko siya. Nalaglag ang panga ni Keith sa gulat. Ha? Nakakatuwa talaga ang batang ito. Tumawa siya ng makahulugan. Oh, so you like pretty lady, ha? Sayang naman. Umiling si Keith, nagpahayag ng panghihinayang. Lalong nagalit si Lil Michael. Bakit sayang naman? Inilibot ni Keith ang mga mata sa paligid at ngumiti ng nakakaloko. Sinadya niyang asarin ang maliit na bata.
Nakakalungkot lang na maganda ang family background ni Pretty Lady. Kahit na hindi niya pakasalan si Mr. Ferguson, may iba pang angkop na partner para sa marriage alliance. Anyhow, it'll never be your turn, unless you're mayaman na mayaman. Nanlabo sandali ang mga mata ni Lil Michael at agad na lumiwanag. May pera ako. Daddy ko si Clayton Sloan. Marami siyang pera, at lahat ng pera niya ay akin. Then get your daddy to marry her. Kung hindi, gaano katagal bago mo mamanahin ang kanyang ari-arian? Ungol ni Lil Michael. Huwag kailanman. Dapat kong pakasalan si Pretty Lady. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagngangalit si Lil Michael at nagdesisyon. Kinuyam niya ang maliliit na kamao at galit na tumakbo papunta sa ama. Masayang nag-uusap sina Clayton at Floyd. Nang makita ni Floyd si Lil Michael, nanlambot ang kanyang mga mata. Buntong hininga. Kung may apo lang ako. Lumapit si Lil Michael at niyakap si Clayton. Nakatingin siya sa ama ng masama. Daddy. Sinaman ng babala ni Clayton ang bata. Hindi ka maaaring mag-tantrum sa isang espesyal na araw tulad ngayon. Napangiti si Lil Michael. Tiningnan niya si Floyd gamit ang kanyang malinaw na inosenteng mga mata at sobrang kaibig-ibig. Alam ko. Birthday ng daddy ni Pretty Lady ngayon. Happy birthday, Uncle Floyd. Tuwang-tuwa si Floyd. Natunaw ang kanyang puso at naisip ang bigyan ng pera ang batang ito, kaya kinapa niya ang kanyang mga bulsa para sa kanyang pitaka. Maya-maya pa, tumingin si Lil Michael kay Clayton at mahinang niyugyug ang braso ng kanyang ama. Daddy, gusto kong mamana ang ari-arian mo. Kabanata 434. Ang kama na kanyang ginawa. Agad na bumagsak ang hangin sa nagyayelong punto. Agad na natigilan si Floyd Stanton, na kinakapa ang kanyang mga bulsa para sa kanyang pitaka. Sinulyapan niya ang mukha ni Clayton Sloan na malungkot at nakasubsob. Madilim ang mga mata ni Clayton habang pilit na pinipigilan ang isang matalim na lamig. Namilog ang mga talukap ni Clayton. Ang kanyang karaniwang matigas na mukha ay nagsimulang gumuho. Daddy, gusto kong mamana kaagad ang ari-arian mo. Lil Michael pinilipot ang kanyang katawan petulantly at whined. Ang cute niya kaya hindi nakayanan ni Clayton na hampasin ang batang ito. Naisip ni Clayton sa kanyang sarili, ito ang aking anak. Magtiis ka. Tumingin siya kay Lil Michael, huminga ng malalim, at sinabi sa tono na pinakamalambot hanggat maaari. Agad-agad. Sabi ni Clayton sa mahinang boses. Mataimtim na tumango si Lil Michael, makakasama ko lang ang aking magandang babae pagkatapos kong mamana ang iyong ari-arian. Kaya, naisip ni Lil Michael, mas maaga mas mabuti. Para sa kapakanan ng kanyang magandang babae, hindi niya gusto ang kanyang ama. Nakatutok ang malungkot na mga mata ni Clayton sa malambot na maliit na mukha ng kanyang anak. Sinubukan niyang mapanatili ang kanyang kalmado at poise. Then, it strive to grant your wish fast. Nagngagat ang ngipin ni Clayton at sarkastikong sinabi. Lil Michael beamed at nagtanong na masaya, kailan? 1 segundo. 2 segundo. Pumikit si Clayton at huminga ng malalim, ngunit hindi na niya nakayanan. Mapanganib na pumikit ang kanyang mga mata. Dali-dali namang kinuha ni Clayton ang kanyang anak sa likod ng kanyang kwelyo. Sa ganoong paraan, maitatapon niya ito na parang bola. Nagmamadaling nagsalita si Floyd, na nasa tabi niya, walang limitasyon ang mga salita ng mga bata. Bahagyang ngumiti si Clayton at naalala ang kanyang ekspresyon. He nodded apologetically at said, Chairman Stanton apologies. Bigla kong naalala na may aasikasuhin sa kumpanya. I'll go to your door first thing tomorrow to make amends. Dahil doon, binuhat na lang ni Clayton si Lil Michael at umalis na nakataas ang ulo. Mukha itong effortless. Daddy, I wanna kiss my pretty lady before I go. Sa kubyerta, natulala si Nicole nang makita niyang binuhat ni Clayton si Lil Michael at gustong itanong kung ano ang nangyayari. Bago siya makalabas ng 2 hakbang, hinawakan ni Eric ang kanyang palso. Don't go. Isipin mo yung sinabi ko, okay. Ang kanyang boses ay malalim, maingat, at mapagpakumbaba. Alam ni Eric na hindi hahayaan ni Floyd Stanton ang kanyang bunsong anak na babae na maging walang asawa magpakailanman at maaaring isaalang-alang ang isang alyansa sa kasal. Kaya naman, sinabi niya kay Nicole na isaalang-alang muna siya nito. Pagkatapos ng lahat, nasa kanya ang lahat ng mga kondisyon at pakinabang. Bukod sa kanya,
Sino pa ang karapat-dapat? Nang makita ni Eric ang paraan ng masayang pag-uusap ni Nicole at Clayton kanina, hindi pa rin siya comfortable kahit alam niyang hindi option si Clayton. Kaya, maingat niyang sinisiyasat ang paksang ito. Ibinaba ni Nicole ang mga mata para tignan siya. Bigla siyang tumawa. Mr. Ferguson, ang mahalaga lang ay compatibility sa marriage alliance, wala nang iba. Kahit na ganoon, you won't be an option. I'm not dumb enough to put up with the same person twice. Dahan-daang nagsalita si Nicole na may mahinang ngiti. At saka, ngayong nakita ko na ang mundo, nag-improve ng malaki ang standards ko, kaya wala na akong interes sa mga taong gusto ko noon. Sinadya niyang bigyang diin ang mga salitang, noon. Nicole. Pakiramdam ni Eric ay sinaksak ang kanyang puso. Bahagyang ngumiti si Nicole at tinulak ang kanyang wheelchair. Don't worry. Aalagaan kita hanggang sa gumaling ka, at hindi ko makakalimutan na niligtas mo ang buhay ko, pero hindi naman mapipilit ang nararamdaman, di ba? Ang mayabang at reserved na si Eric Ferguson ay nakaramdam ng pagkatalo sa oras na ito. Kahit anong pilit niya, hindi siya nakagawa ng anumang pag-unlad sa kanya. Dahil sa pait, dalamhati, at puot, hindi siya makapagsalita. Ano kayang gagawin niya? Magtatampo. Wala siyang karapatan. Mahigpit na hinawakan ni Eric ang kanyang wheelchair. Namumula ang mga ugat sa kanyang noo, at namumula ang gilid ng kanyang mga mata. Kabanata 435. Pumayag si Dad. Sa dilim, walang nakapansin sa ekspresyon ni Eric. Sa sandaling itulak siya ni Nicole pabalik sa bulwagan ng bangkwat, bumalik ang kanyang mukha sa normal nitong malamig, marangal, at hindi maabot na tingin. Nakaramdam siya ng matinding lamig sa buong katawan. Lumingon si Eric kay Nicole. Ang kanyang aura ay napakalakas, at ang kanyang mga mata ay banayad. Kalmado ang boses niya matapos niyang pigilan lahat ng emosyon niya. Okay lang, kaya kong maghintay. Kahit walang pag-asa, hindi susuko si Eric. Hindi pinansin ni Nicole ang kanyang mga salita, iginala ang kanyang mga mata, at patuloy na itinulak siya pasulong. Mula sa malayo, nakita ng lahat na magkatugma ang hitsura, ugali, at kapangyarihan ni Nicole at Eric. Mukhang in good terms silang dalawa. Ang lahat ay lihim na nag-isip na sila ay muling magpakasal sa lalong madaling panahon. Kung magkapit kamay ang Ferguson Corporation at Stanton Corporation, mas hindi matitinag ang kanilang katayuan sa industriya. Natapos ang party. Sinundan ni Nicole si Floyd para magpaalam sa mga bisita. Sadyang napaatras si Eric. Tumingin si Floyd kay Eric at ngumiti. Bumalik ka at magpahinga ng mabuti. Bigyang pansin ang iyong kalusugan. Mukhang maalaga siya kay Eric. Tumingin si Nicole sa kanyang ama at naramdaman niyang may mali. Ngumiti si Eric at tumango. Kung ganoon ay magkita tayo bukas. Oo naman. Matapos paalisan si Eric, nagulat si Nicole kay Floyd. See you tomorrow. Dad, anong balak mo sa kanya? Tinapik ni Floyd ang kamay niya at mukhang umaasam. Nagayos siya ng 20 araw na round-the-world trip para sa akin bilang regalo sa kaarawan. Matagal nang gustong gawin ito ni Floyd at nagpahinga ng ilang oras sa kanyang mga gawain. Kumunat ang noo ni Nicole. Pupunta ka mag-isa. Syempre hindi, sasama ka. Tumingin si Floyd sa kanya ng may pag-asam at mahigpit na tingin. Hindi mo ako tatalikuran, tama. Ang titig na iyon ay parang kung maglakas loob siyang tumanggi, tatanggihan siya nito. Hindi na si Nicole ang paboritong anak ng kanyang ama. Nabangga siya ni Tiger. Ngumiti nang nakakaakit si Nicole. Of course not. I just think that it's too sudden. Tumawa si Floyd. Surprise are always sudden. In fact, I'm very satisfied with Eric's gift this time. Siguradong nag-effort siya para planuhin ito, kaya pumayag si Dad. Kahit papaano, naramdaman ni Nicole na may lihim na motibo si Eric. Nag-aalangan na sinabi ni Nicole, pero marami akong bagay na dapat hawakan sa kumpanya. Ibigay mo na lang kay Grant. Pwede namang pumalit si Kai kapag sobrang busy ni Grant. Kung natalo si Kai, pupunan na lang niya ang mga kulang. Casual na sabi ni Floyd na parang ayaw niyang may makasire sa kanyang mga plano. Napahinto si Kai, na nagkataong naglalakad sa likuran nila, at nanlaki ang mga mata. Ano ang ibig sabihin ni Itay na kailangan kong punan ang mga kakulangan? Hindi ba ako ang anak niya? Walang magawa si Nicole at pumayag na lang. Isaalang-alang ito bilang isang libreng biyahe.
Nagalit si Kai at humakbang pasulong. Dad, gusto ko rin pumunta. Si Floyd ay tumingin sa kanya ng patagilid. Umalis ka. You can't let Lil N go. I'm the best when it comes to eat, drinking, and having fun. Sinubukan ni Kai na patunayan ang sarili. Paano nila ako naiiwan ng ganito? Gusto ko din magsaya. Bakit ko papupunan si Lil N? Namula ang mukha ni Floyd sa galit habang tinatakpan ang dibdib. Huwag mo akong piliting maging bayolente sa aking kaarawan. Siya ay lubhang nakakatakot. Kinilig si Kai at hindi na naglakas loob na itulak pa. Agad siyang tumakas para sa kanyang buhay. Bumalik sa Stanton Mansion. Sa wakas ay naging komportable na si Nicole. Niyakap niya si Tigger at pinaglaruan ito sandali, saka naligo at nagsuot ng face mask. Pagkatapos mag-freshening, lumabas siya at tumingin kay Tigger na nakadapa sa kama, masayang pinaghahampas ang 4 na maliliit na paa. Tumawa siya at umiling. Biglang naisip ni Nicole ang trip na iyon na inayos ni Eric. Talagang hindi inaasahan, ngunit dahil kailangan niyang pumunta, naisip niya na mas mahusay na mag-imbita ng maraming tao. Sa isiping iyon, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Mr. Sloan, nandyan ba si Lil Michael? Kabanata 436. Pupunta ka rin ba? Tinapos ni Nicole ang kanyang tawag sa telepono, binuksan ang kanyang laptop, at tiningnan ang kanyang mga email. Napakaraming dokumentong dapat harapin araw-araw. Ipi-filter ni Logan ang mga mahalaga para sa kanya sa mailbox at haharapin ang iba sa ngalan niya. Nagpadala si Nicole kay Logan ng mensahe na nagpapaalala sa kanya ng ilang bagay na mas apurahan, kabilang ang proyekto ng J&L Corporation. Hindi siya kumpiyansa na kakayanin ni Tucker ang lahat. Habang si Nicole ay abala sa trabaho, tumalon si Tigger sa kanyang kandanggan. Itinaas nito ang kanyang ulo gamit ang kanyang maliliit na paa sa harap, mukhang napakaganda. Ma, miss ko na po si Papa. Natigilan si Nicole na akmang yayakapin si Tigger at pinandilatan ito ng mata. Bakit mismo na rin siya? Ikanawit ni Tigger ang mga balbas nito. It's my emotional interaction setting that Molly Stewart designed. Kailangan kong isipin sina Mama at Papa ng 10 beses sa isang araw para magkaroon ng malalim na damdamin. Tumawa ng mahina si Nicole. Kahit ang damdamin ay kayang kontrolin ni Al, ha? Hinaplos niya ang maliit na ulo nito. Kung ganoon, bakit hindi mo iniisip ang iba? Halimbawa, si Kai at ang tatay ko. Narinig ito ni Kai at kinawag ang buntot nito. Mayabang na wika nito. Sinabi ni Grumpy na ako ang pinakamabait na bata sa pamilya Stanton, higit na mas mahusay kaysa sa batang si Kai. Hindi napigilan ni Nicole na matawa. Laging dinidistansya ni Floyd si Kai sa harap ni Tigger. Habang nakikipag-chat kay Tigger, may ginawa siyang trabaho at sinimulan niyang ipack ang kanyang malita. Ang mahinang ulan ay tumagal sa buong gabi at ang kalangitan ay nagliwanag kinaumagahan. Maging ang hangin ay mabango. Ang sikat ng araw sa ghost curtain ay nag-iwan ng gininto ang pagkinang sa silid. Dahil hindi na kailangang pumasok si Nicole sa trabaho, nagkaroon siya ng flexible timing at natural na gumising. Nang imulat ni Nicole ang kanyang mga mata, pasado 9:00 na ng umaga. Dahan-dahan siyang nag-freshen up, nagbihis at naglagay ng light makeup. Walang messages sa phone niya. Biglang naalala ni Nicole na hindi siya nagtakda ng oras kasama si Eric o ang kanyang ama kagabi. Kaya naman, nagpalingga-lingga si Nicole, naupo sa balkonahe para magnilay, at nirelax ang kanyang katawan. Paglabas niya ng kwarto niya, 11 AM na. Pagdating niya sa hagdan ay may narinig siyang boses mula sa ibaba. Sinabi ni Floyd, si Lil N ay abala sa trabaho hanggang hating gabi at gumising ng maaga ngayong umaga para sa isang pulong. Say, napakasipag niya talaga. Huminto si Nicole sa kanyang mga yapak at medyo nakonsensya sa paggising niya ng lagpas 9:00 ng umaga. Naririnig niya si Kai na tumatawa sa gilid ng walang sinasabi. Mahina, matyaga, at magalang ang boses ni Eric. Ang kahusayan ni Nicole ay nagmumula sa kanyang likas na talento at pagsusumikap. Kaya naman ang dami niyang naabot ngayon. Tama, tama, tama. Hindi na makasang-ayon si Floyd. Hindi na kinaya ni Nicole na pakinggan ito. Ano ito? Isang commendation meeting. Nagmamadali siyang bumaba ng mabibilis na hakbang. Umupo si Kai sa sofa at ngumiti ng tamad. Yo, sa wakas nakabangon na ang binibini natin.
Sinaman siya ng tingin ni Nicole, hindi siya pinansin, at medyo natulala nang makita niya ang lahat na nandoon. O nandito na pala kayong lahat. Kakalabas lang ng meeting. She lied so naturally without batting an eye. Tuwang-tuwa si Floyd sa sagot niya. Madaling lokohin ni Nicole ang sinuman. Magandang umaga, Miss Stanton. Nakapagtataka, nandoon si Toto. Tumanggo si Nicole bilang pagbati. Si Lil Michael ay masunurin na nakaupo sa tabi ni Clayton. He looked less energetic na parang pinagalitan na siya noon pa. Nang makita ni Lil Michael si Nicole, nagliwanag ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa ama at nanatiling nakadikit ang puweten sa sofa habang nakakaramdam siya ng kaunting sikip sa dibdib. Sinulyapan ni Eric ang relo sa kanyang palso at sinabing, "Tama na. Tara na." Tumayo si Lil Michael. "Okay. Let's go. Yay. I'm going on a trip with my pretty lady." Bahagyang nanigas ang mukha ni Eric. "Pupunta ka rin?" "Oo." Tiningnan ni Eric ang bata nang may pagtatanong. Paano makasisiguro si Mr. Sloan na mag-isa kang pupunta? Kumunot ang noo ni Clayton at walang pakialam na sinabi, "Tama, hindi ako sigurado sa kanya na pupunta mag-isa, kaya sasamahan ko siya." Kabanata 437. Ang kanyang reputasyon. Sa sandaling sinabi ito ni Clayton, napunta sa kanya ang gulat ng mga mata ng lahat. Kahit si Nicole ay hindi inaasahan na pupunta si Clayton dahil kagabi lang niya inimbitahan si Lil Michael. Labis na nanlumo ang mukha ni Eric habang tinatitigan si Clayton ng malalim at komplikadong tingin. Hindi masyadong mapurol si Clayton Sloan para hindi maintindihan ang hitsura ko, tama ba? Anong balak niya? Napaisip si Eric. Natigilan si Floyd saglit ngunit mabilis na nabawi ang dati niyang ngiti. Great. The more the merrier. Makatuwirang mag-alala si Mr. Sloan kay Lil Michael. "Mr. Ferguson, lalabas na ba tayo?" Napangiti ng mahina si Eric. "Oo naman." Tulala at walang imak si Toto habang nakatayo sa gilid. Sinadya niya ang paglalakbay na ito upang lumikha ng mga pagkakataon para kina Nicole at Eric. Kay Floyd, matatawag itong family trip, pero ano ang ibig sabihin kung magkasabay sina Clayton at Lil Michael? Magiging intercompany team building trip ba ito? Lumipat ang mga mata ni Eric kay Nicole. Ang kanyang malamig na tingin ay naging banayad habang pinulupot ang kanyang mga labi sa isang malambot na arko. Tara na at magpahinga ng ilang araw. Sinalubong ni Nicole ang tingin niya at ngumiti. "Mr. Ferguson, salamat sa pagiging maalalahanin. Hindi man sila nagtapos kagabi at nagkaroon ng tensyonado na relasyon, maaari silang kumilos ng mahinahon na parang walang nangyari nang magkita sila kinabukasan." Itinulak ni Toto ang wheelchair ni Eric na may malalim na pagsimangot sa mukha. "Hindi ito ang pinlano ko." Nakaparada ang sasakyang panghimpapawid sa damuhan na hindi kalayuan. Tinulungan ni Lucas si Floyd na tumayo. Pumasok si Clayton ng mag-isa, naiwan si Lil Michael na nagpupumilit na umakyat sa likuran niya. Bumalik ang bata para tingnan ang magandang babae. Napaatras si Nicole habang nagme-message kay Logan. Nang matapos siya ay nakita niyang hirap na inalalayan ni Toto si Eric. Kumunot ang noo niya at humakbang pasulong para alalayan ang braso ni Eric sa kabilang side. Saglit na natigilan si Eric at tinignan siya ng may galak sa mga mata nito. Hindi nagsalita si Nicole. Maya-maya, nakasakay na ang lahat. "Salamat," sabi ni Eric. Nagtaas ng kilay si Nicole. "Mr. Ferguson, energetic ka talagang gumalaw sa kalagayan mo ngayon. Ano bang balak niya? Bakit siya maglilibot ng paylay?" Bago pa makapagsalita si Eric ay nagmamadaling nagpaliwanag si Toto sa gilid. Ilang gabing hindi nakatulog ng maayos si Mr. Ferguson para magplano para sa kaarawan ni Chairman Stanton. Ang mga karaniwang antik, painting, at sculpture ay hindi sapat para kumatawan sa puso ni Mr. Ferguson. Si Chairman Stanton ay nakakita ng maraming marangyang bagay, kaya baka hindi rin niya gusto ang mga iyon nang marinig ni Mr. Ferguson na noon pa man ay gusto na ni Chairman Stanton na maglakbay sa buong mundo, ngunit hindi niya ginawa iyon dahil sa iba't ibang uring dahilan. Sadyang ipinagpaliban ni Mr. Ferguson ang napakaraming mahahalagang pulong sa trabaho para lang mapasaya si Chairman Stanton. Napaawang ang labi ni Nicole habang nakatingin kay Toto na tila nakangiti. "Nakikita kong malinaw na sa iyo kung gaano kahusay ang tulog ni Mr. Ferguson tuwing gabi, ha?" Natigilan si Toto. "Ha?
Malungkot ang mukha ni Eric habang tinitingnan si Toto ng malamig na tingin. Nasira ang reputasyon ko. Tumalikod si Nicole at pumasok para hanapin si Floyd. Walang simoy ng hangin, ngunit kitang-kita ni Toto ang matinding lamig sa sandaling iyon. Habang naglalakbay, nagkaroon ng bahagyang turbulence na naging dahilan upang medyo hindi matatag ang sasakyang himpapawid. Hindi isinuot ni Nicole ang kanyang seatbelt at muntik na siyang mabato sa kanyang upuan. Biglang hinawakan ni Clayton, na nakaupo sa tabi ni Nicole, ang kamay niya hanggang sa mabawi niya ang balanse. Nakahinga ng maluwag si Nicole. "Salamat, Mr. Sloan." Binitawan siya ni Clayton at bahagyang tumango. "Ayos ka lang ba?" Makalipas ang ilang segundo, bigla niyang inabot ang buong katawan ni Nicole at hinawakan ang kaliwang bewang nito. Ang biglaang lapit at sensasyon ay natigilan kay Nicole. Agad siyang umatras para dumistansya sa kanya at tumingin sa kanya ng kakaiba. Kinagat ni Clayton ang kanyang mga labi. "Seatbelt. Ito ay maikli at maigsi." Kabanata 438. Mahal na kamay. Tiningnan ni Nicole ang kamay ni Clayton nang may pag-unawa at sinuot ang kanyang seatbelt. Ngumiti siya at nagtanong, "Mr. Sloan, okay lang ba na magpahinga ka ng ganoon katagal?" Walang pakialam na sinabi ni Clayton, "Oo. Wala pa nga ang partner ko sa proyekto, kaya dapat ba akong manatili para makausap si Gerard at Tucker?" Nag-anunsyo ako ng maikling pahinga para sa proyektong iyon at para magawa muna nila ang pangunahing pananaliksik. Kapag bumalik ka, darating ang tamang panahon para makita kung ano ang naiisip nila. Narinig ito ni Nicole at namula siya sa konting guilt. Pakiramdam niya ay hindi niya ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Tumigil sandali si Clayton. "Of course, Lil Michael really wants to come. Hindi niya ako pinatawad sa pagsaway ko sa kanya kagabi, so di ko siya pwedeng pabayaan." Speaking of Lil Michael, tumawa si Nicole. "So yun nga, ha? Mr. Sloan, isa kang mabuting ama kay Lil Michael. Dapat mahal na mahal ka niya. Anong isang mapagmahal na relasyon ng ama at anak?" Ngumiti si Clayton at hindi sumagot. Naisip niya sa kanyang sarili, "Mahal mo ako. Gusto lang ng anak ko na mamana ang ari-arian ko sa lalong madaling panahon." Inutusan na ni Clayton ang mga tutor ni Lil Michael na doblehin ang kanyang takdang aralin. Hindi niya hahayaang mag-enjoy ang munting rascal na iyon ngayong holiday. Pinagmasdan ni Eric sina Nicole at Clayton na masayang nag-uusap mula sa likuran. Naningkit ang kanyang mga mata sa sama ng loob. Lalong lumakas ang discomfort sa kanyang puso, na para bang nagsisimula ng magpakita ang kanina pa niya napapabayaan. Nakaramdam din ng krisis si Toto na katabi ni Eric. Naisip niya na hindi siya maaaring umupo lamang at panoorin ang mga ito sa pagsulong. Hindi niya kailanman nagustuhan si Clayton dahil kahit na walang masyadong ginawa si Clayton, malinaw na iba ang paraan ng pakikitungo niya kay Nicole. Mula sa masaganang karanasan ni Toto, 80% siyang sigurado na interesado si Clayton kay Nicole. Matapos ang ilang pag-iisip, bahagyang umubo si Toto. "Miss Stanton, bakit hindi ka lumipat ng upuan? Ang ganda ng view dito." Kumunot ang noo ni Nicole at hindi sumagot. Si Lil Michael, na nasa harapan nila, ay tahasang nagsabi, "Pretty lady's trying to sleep. Don't disturb her." Napatikip ng bibig si Toto. Tinaas ni Nicole ang kanyang kilay at naisip, "Iyan ay negal iligtas sa akin ng maraming problema." Napakatalino ni Lil Michael. Napatango si Lil Michael. Kung hindi hinayla ni Floyd si Lil Michael para maupo sa tabi niya, siguradong gusto ni Lil Michael na makasama ang kanyang magandang babae. Hindi siya comfortable sa kanyang magandang babae na nakaupo sa tabi ng masamang mister, kaya't hinikayat niya ang kanyang ama na sumailalim sa kanya saglit. Hindi naman nagtanong si Nicole kung saan sila pupunta. Hindi nagtagal, nakaramdam siya ng antok at nakatulog. Hindi niya namalayang nakapatong ang ulo niya sa balikat ng lalaking katabi niya. Makalipas ang ilang oras, napailing si Nicole. Lumaki sa harap ng kanyang mga mata ang cute na mukha ni Lil Michael. Hindi napigilan ni Lil Michael ang kanyang pananabik. "Pretty lady, tingnan mo. Isa itong kastilyo. Nagdidilim na ang langit. Lumipad ang sasakyang himpapawid sa hangin." Walang kamalay-malay na tumingin si Nicole sa labas ng bintana at nakita niya ang malalagang burol at maliwanag na ilaw na asyenda. Mukha itong napakalaki, maringal, at misteryoso. Parang private chateau. Lumapag ang sasakyang himpapawid sa itinalaga sa bakuran ng manor.
Matapos ang ilang oras sa pagsakay, hindi na itago ni Lil Michael ang kanyang pananabik at tumakbo pababa. Sumunod naman si Floyd. Bahagyang kumunat ang noo ni Clayton at sumulyap sa likod. Inabot niya ang kamay niya kay Nicole na parang perpektong ginoo. Bago pa mahawakan ni Nicole ang kamay ay mabilis na hinarang ni Toto si Clayton. Hayaan mo. Hahawakan ko ang mahalagang kamay ni Miss Stanton. Pamwesto si Toto sa pagitan ni Clayton at Nicole. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Clayton na tulungan ang ginang pababa ng hagdan. Umikot ang mga mata ni Nicole at mag-isang bumaba. Sariwa ang hangin. Madilim ang langit at may mga kumikislap na bituin. Sa hindi kalayuan, may ilang butler at maid na lumapit sa kanila. Natigilan sandali si Toto dahil nakasakay pa rin si Eric sa sasakyang panghimpapawid. Tumingin siya kay Eric na may awkward na ngiti at lumingon kay Nicole. Miss Stanton, bakit hindi mo ako tulungan na suportahan si Mr. Ferguson? Kabanata 439. Tingnan ang mundo. Natigilan si Nicole saglit. Kung gayon bakit ako bumaba kaagad? Lumingon siya at nakita niyang si Eric ay nagbabalak na mag-isa na bumaba. Mukhang gulong-gulong na siya pababa ng hagdan, tapos dadalhin na lang siya sa ospital at matatapos na ang biyahe nila bago pa man ito magsimula. Tumigil sandali si Nicole. Teka, huwag kang gagalaw. Tumigil si Eric sa pagkilos ng masunurin at matiag ang naghintay na tulungan siya ni Nicole. Bago pa makahakbang si Nicole, nakita niya si Luca sa likuran ni Eric. Nasa likuran siya at kinukuha ang kanilang mga malita at hindi pa nakakababa ng sasakyang panghimpapawid. Sa isang iglap ay nagbago ang mukha ni Toto habang pinagmamasdan si Luca na nilalapag ang mga malita. Nang walang anumang tagubilin, patuloy niyang itinulak si Eric pababa ng ramp. Nagulat si Eric dahil hindi niya inaasahan na may tutulak sa kanya mula sa likuran. Matibay ang rampa, at gumamit si Luca ng maraming lakas para kontrolin ang bilis. Hindi nagtagal, ligtas na lumapag ang wheelchair sa lupa. Gayunpaman, ang mukha ni Eric ay malungkot sa pinipigilang kawalang kasiyahan. Wala siyang paraan para ipahayag ito. Tumalikod si Luca at kinuha ang mga malita. Tumingin siya kay Nicole at sinabing, Miss, you can look for me anytime if you need my help. Ngumiti si Nicole at tumango. Okay, salamat. Kung hindi dahil kay Luca, kinailangan ni Nicole na tulungan si Eric na bumaba. Pagkatapos noon ay sinulyapan niya si Eric at naglakad palayo para maabutin si Floyd. Napalunok si Toto. Salamat, Luca. Tapos tumakbo siya para itulak ang wheelchair ni Eric. Bulong ni Toto sa tenga ni Eric. Huwag kang magalit. Marami tayong pagkakataon. Si Luca ang bodyguard ni Miss Stanton, kaya kahit anong gawin niya ay kumakatawan kay Miss Stanton. Natahimik si Eric. Ang kanyang mukha ay tense, at ang kanyang tingin ay malalim at malamig. Si Luca at Nicole ay malinaw na hindi pareho. Ang mga katulong sa shato ay ipinaalam ng maaga upang maghanda ng tsaa at merienda para sa kanilang pagdating. Ang lahat ng ito ay inayos ayon sa kagustuhan ng lahat. Pagkapasok ni Eric ay sabay-sabay na yumuko ang mga katulong. Magandang araw, Mr. Ferguson. Nagpakawala siya ng mahinang, manam, na walang ekspresyon. Chairman Stanton, gusto mo bang magpahinga o lumabas muna para mamasyal? Puno ng lakas si Floyd. Hindi ako pagod. Bahagyang tumango si Eric at hindi na humingi ng opinyon ng iba. Tumingin siya sa mayordomo at sinabing, mag-ayos ka. Oo, Ginoo. Mabilis na sumakay ang grupo sa sasakyan. Wala pang 10 minuto, huminto sila sa pampang ng Idsign. Maliwanag at banayad ang liwanag ng buwan habang naaaninag ito sa kalmadong ibabaw ng ilog. Nakita ni Nicole ang pamilyar na eksena at medyo nagulat. Ang sign. Medyo nasasabik siya dahil noong nag-aaral siya sa ibang bansa, ilang beses na niyang nilampasan ang lugar na ito. Ibinuhos niya ang kanyang mga iniisip, mabuti at masama, sa ilog na ito noon. Walang masyadong tao sa tabi ng ilog. Karamihan sa kanila ay dumating para mamasyal. Tuwang-tuwang sinundan ni Floyd si Lil Michael. Ang kahangahangang figure ni Clayton ay wala pa ring ekspresyon habang nakatitig sa mga gusaling gothic sa kabila ng ilog. Ang mga mata ni Nicole ay kumikinang na parang mga bituin. Kinagat ni Eric ang gilid ng kanyang mga labi at naisip, sa palagay ko pinili ni Toto ang tamang lugar. Ihahatid na sana ni Eric ang sarili kay Nicole nang si Luca, na nasa hindi kalayuan, ay lumapit para itulak siya.
Nagmamadaling pumunta si Toto sa kanila at hinawakan ang braso ni Luca. Ngumiti siya at sinabing, hindi mo kailangang tulungan si Mr. Ferguson. Kaya niya mismo. Kumunot ang noo ni Luca at sinabi sa masungit na boses, inutusan ako ni Chairman Stanton na tumulong hanggat maaari. Mataimtim na umiling si Toto. Hindi kailangan ni Mr. Ferguson ng tulong. He's a proud man, you see. Pagkatapos ay hinailan niya si Luca para pumunta sa ibang direksyon. Let's go there. I'll take you there for a stroll. Maraming masasarap na pagkain at magagandang babae dito. Ayaw mo bang makita ang mundo? Nagsalubong ang kilay ni Luca. Puno ng pagtutol ang mabangis niyang mukha. Hindi siya natinag na parang isang malaking bundok. Hindi. Kabanata 440. Push you back. Sa wakas ay nakuha ni Eric ang kanyang hiling na itulak siya ni Nicole sa pampang ng sign. Si Nicole ay panay ang saya sa tanawin at ayaw talagang makinig sa nakakainis na daldalan ni Toto. Matapos tanggalin ang iba, medyo lumuwag ang ekspresyon ni Eric. Sa harap nila, isang lalaki na nakatato ang nakasuot ng violin. Masyado siyang nahuhulog sa musika at maraming tao ang nakapaligid sa kanya. Kung ang tunog ng violin ay matikas at maislan, na sinasabayan ng malambot na agos ng ilog, ang tanawing ito ay magiging lubhang kahanga-hanga. Gayunpaman, ang busker ay isang baguhang manlalaro ng violin. Parang matandang babaeng umiiyak at napakasakit sa pandinig. Walang kamalay-malay na lumapit si Nicole at huminto. Nakinig sandali si Eric na walang ekspresyon. Nang matapos ang kanta, nakahinga ng maluwag ang mga tao at tuluyang naghiwa-hiwalay. Nakita ng busker ang lalaking naka-wheelchair at ang magandang babae na itinulak ang wheelchair at tumingin sa kanya ng may panghihinayang at pakikiramay. Mukha namang kawawa si Nicole na kasama si Eric. Napakunot ang noo ni Eric sa pag-iisip. Nagtanong ang busker, naiintindihan mo ba ang aking musika? Kung hindi mo maintindihan, umalis ka na. Ang busker ay hinuhusgahan si Eric. Maliban sa kanyang kagwapuhan, walang silbi si Eric sa bawat aspeto, lalo na sa kanyang mga binti. Kaya, nagkaroon ng ilang paghamak sa saloobin ng busker. Tumaas ang isang kilay ni Eric at mahinang ngumuso. Parang masama. Ano? Malamig ang mga mata ng busker. Parang gusto niyang bugbugin si Eric. Nakasubsob pa rin si Nicole sa romantic atmosphere kanina at hindi inaasahan na makakaaway ni Eric ang isang tao out of the blue. Napakasama ng tunog. Itinaas ni Eric ang kanyang talukap. Ang kanyang tono ay kalmado at malamig. Iginulong ng busker ang kanyang manggas, ipinakita ang kanyang mga braso na natatakpan ng mga tato. Mukha siyang mabisyo habang sinisingil si Eric. Paumanhin, may sakit sa pag-iisip ang lalaking ito. Kung gusto mong lumaban, labanan mo siya. Mabilis na itinulak ni Nicole ang wheelchair ni Eric at inabot niya para ituro si Luca, na nasa likuran nila. Nicole. Napakagulo ng wheelchair dahil abala sa pagtakas si Nicole. Sa wakas ay hindi napigilan ni Eric ang pagtawag sa kanya. Nagpipigil siya ng tawa habang nakatingin sa kanya. Ano ang tinatakbuhan niya? Hindi ito katulad ni Nicole. Sabi ni Nicole, I'm nice enough to not leave you there. Hindi ka nakuhanan ng bodyguard ng butler mong si Toto, di ba? Nang marinig ang lamig sa boses niya, tumahimik si Eric. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa mahinang boses, napakasama. Nagsabi lang ng totoo si Eric. Bakit siya, ang dakilang pangulo ng Ferguson Corporation, ay magsisinungaling para lang mapasaya ang isang random na busker? Hinding-hindi niya gagawin. Tumingin sa kanya si Nicole at walang pakialam na sinabi, kung gayon, ibabalik kita at ikaw mismo ang magsasabi sa kanya. Bago pa makatalikod si Nicole, nakaramdam si Eric ng tensyon at hinawakan ang armrest ng wheelchair. Huwag. Bigla niyang naramdaman na pinaglalaroan siya, pero hahayaan na lang niya dahil si Nicole iyon. Kaya niyang pagtawanan siya kahit kailan niya gusto. Huwag na tayong bumalik doon. Tingnan mo ang ganda ng ilog na ito. Hindi mo ba naisip na parang kwintas na diamante? Kung hindi lang dahil sa physical disability ko ngayon, hindi ako matatakot. Anong biro? Napaisip si Eric. Ngumisi si Nicole. Haha, wimp. Naglakad silang dalawa papunta sa gitna ng isang maliit na tulay. Ang kapaligiran ay napakaromantiko at tahimik na may nakakalasing na kapayapaan na dinala sa kanila ng sandaling ito. Napatingin si Eric kay Nicole na nakasandal sa tulay gamit ang mga siko.
Napakakinis at pinong profile niya. Nagniningning ang kanyang mga mata, at nakakunot ang sulok ng kanyang mga labi. Siya ay isang tanawin upang pagmasdan. Napangiti siya at biglang gustong sabihin ang hindi pa niya nasabi sa kanya noon. Kung ikukumpara sa iyo, ang sino mang tumutugtog ng biolin ay basura.